Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1421-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bakit ka pa natutulala? Yung sinabi ko kanina, nakalimutan mo na lahat. Malamig na sabi ni Mateo. Nanginig sina Baron at ang iba pa at sumigaw ng malakas, patayin. Lumaban hanggang dulo at huwag talagang umatras. Ang iba ay nangganyo rin ng hindi maipaliwanag, at sabay-sabay na sumugod. Lahat ay dumating na may determinasyong mamatay, ngunit hindi inaasahan na si Mateo ay may kakayahang labanan ang dakilang pagkumpleto ng langit na sulyap kay Loran. Naroon pa rin ang mainit na dugo, ngunit hindi nila kailangang mamatay. Sa oras na ito, matindi na ang naging labanan ni Roche at Loran. Ang Nether Ghost Claw ay napakalakas. Hindi ito nawala ng gana kahit kaunti dahil nakalaban nito si Loran. Master Mateo, salamat po. Puno ng pasasalamat na sabi ni Chen Bale mula sa kaibuturan ng kanyang puso matapos halos mailigtas ang kanyang buhay. Ngumiti si Mateo at sinabing, maganda ang ginawa mo. Para bang batang pinupuri si Chen Bale, tuwang-tuwa hanggang sa hindi niya alam ang gagawin. Napangiti siya ng nahihiyang sinabi, di talaga. Tumanggaw si Mateo at sinabing, nagbibigay ng peach, gumaganti ng plum. Tinanggap mo sila ng may taos pusong-puso, kaya natural na susuportahan ka rin nila. Gayunpaman, sa mundo ng martial artist, ang lakas ay magpakailanman ang maharlikang paraan. Ang tingin ni Chen Bale ay nagpakita ng isang determinadong tingin habang tumatango at sinabing, Guro, kaya ko. Kung matatalo natin ang Autumn Rain Sacred Pala sa labanang ito, tiyak na magkukultibar ng husto ang disipulong ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, walang, kung, siguradong mananalo tayo. Walang hiya ka talagang yabang. Iniisip ko kung magiging mayabang ka pa rin kung alam mong mamamatay ka. Biglang nagulat si Chen Bale. Lumabas na isang eksperto mula sa Autumn Rain Sacred Palace ang dumating na hindi kalayuan sa kanila dahil wala silang ideya kung kailan. Hindi nagpakita ng gulat si Mateo. Malamig lang ang sinabi niya, mayabang. Pasensya na, hindi ako kailanman naging mayabang. Nag-aalalang sabi ni Chen Bale, Guro, siya ang ikasyam na elder ng Autumn Rain Sacred Palace, si Jiro Lana, ang initial stage Heaven Glimpse Powerhouse. Tayo. Wala na tayong Heaven Glimpse Powerhouse sa panig natin. Sa oras na ito, magkabilang panig ay nasa isang gusot na labanan, ngunit ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse ng Autumn Rain Sacred Palace ay may isa pang tao. Hindi makahanap ng kalaban si Jiro. Naisip niyang patayin sina Chen Bale at Mateo sa unang sandali. Malamig na sabi ni Mateo, umatras ka sa isang tabi. Naging seryoso ang tingin ni Chen Bale at hindi makapaniwalang sinabi, Guro, gusto niyo po ba siyang harapin ng mag-isa? Siya. Isa siyang makapangyarihang nilalang sa Heaven Glimpse. Tere na, mga kasama. Dali, mga kasama. Sama-sama nating harapin si Jiro. Gumamit si Mateo ng isang senadorias ng kamay para pigilan si Chen Bale at malamig na sinabi, hindi na kailangan. Ikaw na ang tumulong sa iba, iwan mo sa akin ang lalaking ito. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale, hindi alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Mateo. Ang Grotto Profound Deity Realm na nakikipaglaban sa Heaven Glimpse Deity Realm ng isa-isa, biro ba ito? Tumingin si Jiro kay Mateo at mayabang na sinabi, mayabang ka, sa tingin mo ba ay wala kang talo sa pagdadala ng isang ghost daw powerhouse sa tabi mo? Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat ay Grotto Profound Realm ka na lang, di ba? Nihalata niya sa reaksyon ni Chen Bale na si Mateo ay tiyak na isang Grotto Profound Deity Realm. Sa palagay niya ay may taglay siyang lakas na nagtatago ng banal na artifact sa kanya, kaya naman hindi niya makita ang kaibuturan ng kanyang katawan. Maliban na lang, ang Grotto Profound Deity Realm na ito ay sadyang mayabang para maglakas loob na makipaglaban sa kanya ng isa-isa. Ang galing naman. Dahan daw ang hinugot ni Mateo ang Evil Extermination Sword at mahinahong sinabi, ano naman? Tumawa ng malakas si Jiro at sinabing, ano na naman? Sa harap ng Heaven Glimpse Deity Realm, ang mga Grotto Profound Deity Realm ay parang mga nilalang na parang langgam. Mula pa noong unang panahon, hindi pa nangyaring tinalo ng Grotto Profound Realm ang Heaven Glimpse Deity Realm, sa tingin mo ba? Nagsusulat ka ng mito.
Ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Kung gayon ay, magsusat ako ng isang alamat. Hindi pa nakakasagot si Jiro at nakagalaw na si Mateo. Mga naghihiwalay na bituin. Ang talim ng espada ay gumuhit ng isang magandang kalahating buwan, dala ang isang nakakabiglang batas ng sword daw na parang nakasisilaw sa langit, at humahampas patungo kay Jiro. Ang espadang ito ay napakabilis, hindi nagbigay ng oras kay Jiro para gumanti. Bagamat nabahala si Jiro, hindi siya nataranta. Dahil hindi siya makaiwas, itinaas niya ang espada para harangan ito. Gaano kalakas ang espada ng isang simpleng martial artist na Grotto Profound? Ngunit nang tumama ang liwanag ng espadang ito sa kanyang espada, isang napakalakas na puwersa ang agad na kumalat sa kanyang buong katawan mula sa katawan ng espada. Clank! Ang katawan ni Jiro ay parang isang bola ng kanyan, mabilis na inihagis ni Mateo mula sa ere. Boom! Ang katawan ni Jiro ay malakas na nontog sa lupa, na nagdulot ng isang malalim na hukay. Nang makita ni Chen Bale ang eksenang ito, halos lumuwa ang mga mata niya. Ito. Medyo masyadong malakas din ito, di ba? Si Master Mateo ba talaga? Ay isang Grotto Profound Deity Realm. Biglang naramdaman ni Chen Bale na ang kanyang pangunawa ay tuluyang nababago. Nanghihina na ba ang mga mata ko? Isa ba talagang martial artist si Lord Mateo sa Grotto Profound na talagang pinapabagsak si Jiro gamit ang isang espada? Walang pagkakamali, ang lakas na ginamit ni Lord Mateo kanina ay ang Grotto Profound Deity Realm at hindi nito nalampasan ang kaharian na ito. Kayang-kaya talagang talunin ng isang Grotto Profound martial artist ang isang Heaven Glimpse powerhouse, ito. Ito ay napakahirap paniwalaan. Isang alamat. Isa itong tunay na alamat. Mula pa noong unang panahon, wala pang martial artist sa Grotto Profound na kayang tumalon sa mga kaharian para malampasan ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse. Lord Mateo, siya. Talaga ang may gawa nito. Labis na nakakagulat ang eksenang ito, ikinabahala pa nga ng karamihan na kasalukuyang nasa gitna ng gusot na digmaan. Lalo na ang mga martial artist ng Grotto Profound Deity Realm, ang panig ng White Knight Sacred Palace ay may malaking kalamangan. Ang puntong ito ay natural na kinikilala sa pagpatay ni Mateo sa mahigit 100 ng Grotto Profound powerhouses ng Autumn Rain Sacred Palace gamit ang isang espada. Hindi lang sa Skyfootal World, kahit sa Heavenspan World, wala talagang Grotto Profound martial artists na kayang daijin ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse. Kahit si Gino, ang tipo ng henyo na may napakalalim na pag-unawa sa mga batas ng Sword Dao, ay hindi rin kayang gawin ito. Sa pagitan ng Heaven Glimpse Deity Realm at Grotto Profound Deity Realm, ang dalawang pangunahing realm na ito, mayroong isang napakalaking bangin. Ang Heaven Glimpse Powerhouse ay kayang umasa ng lubusan sa pagsugpo sa realm at puwersahang durugan ang mga Grotto Profound martial artist. Sa Skyfootal World, sa ganitong uri ng lugar, mas malamang na hindi mangyari ang isang sitwasyon ng pagtalon sa mga realm. Pero ngayon, ang mitolohiyang ito ay lumitaw sa harap nila. Paano silang hindi mabibigla? Swoosh! Tumalbog si Jiro mula sa lupa at muling lumipad ng mataas sa kalangitan, hinarap si Mateo. Sus Mariosep! Kasuklam-suklam kang tao, para manggahas pang tambangan. Mura ni Jiro. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo at nanunuya, pag-ambush ba? Ang ekspresyon ni Jiro ay walang kapantay na pangit. Aminin man niya o hindi, ang espadang iyon kanina ay talagang nagdulot ng malaking banta sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang napapanahong pagharang, maaaring kitil na ng buhay niya ang espadang iyon. Hanggang ngayon, namamanhid pa rin ang braso niya. Ang lakas ng galaw ng espadang iyon ay lubhang nakakatakot. Hindi niya lubos maisip na ang isang martial artist sa Grotto Profound Deity Realm ay kayang magpakawala ng ganito takot na sword move. Tila isang ordinaryo at hindi gaanong mahalagang hiwa, ngunit nang maipasa sa kanyang espada, nagawa nitong lumikha ng napakalaking puwersa. Ang paggamit ng lalaking ito ng kapangyarihan ng mga batas ay talagang umabot na sa rurok ng pagiging perpekto. Humph! Huwag kang magmayabang. Inaamin ng upuang ito na maganda ang lakas mo, sayang lang at isa ka pa ring Grotto Profound martial artist sa huli. Napakalakas na martial technique, malamang hindi ka makakapaglabas ng higit sa ilang sword moves, di ba? Kamatayan lang ang kalalabasan mo sa huli. Malakas na sigaw ni Jiro, itinaas ang kanyang espada at umatake.
Siyam na espada na lumalamon ng espiritu. Mga naghihiwalay na bituin. Isang Heaven Glimpse Deity Realm, isang Grotto Profound Deity Realm, dalawang silweta, ang nagbanggaan sa gitna ng mga napangangaan na mata ng lahat. 1422. Kumpletong bersyon Sundering Stars. Dalawang figure ang parang mga multo, naghahabi sa isa't isa sa hangin, naglalabas ng sunod-sunod na nakakatakot na mga sound wave. Hindi alinana kung ang mga martial artist ng White Knight Sacred Palace o ang mga powerhouse ng Autumn Rain Sacred Palace, lahat sila ay hindi mapakali sa malaking labanan dito. Ang ekspresyon ni Loran ay lalong naging pangit. Anong klaseng kakatwa ang natagpuan ng White Knight Sacred Palace? Matindi ang pakikipaglaban ng Grotto Profound Deity Realm sa Heaven Glimpse Realm, at ang labanang ito ay talagang pantay ang kalaban. Puro pantasya talaga. Sa panig ni Jiro, habang lumalaban siya, lalo siyang nababahala. Hindi talaga siya makapaniwala na sa isang nakakakilabot na atake, nagawa pa pala ni Mateo na magpakawala ng sunod-sunod na galaw. Iisipin pa nga ng mga hindi nakakaalam na si Mateo ay isang makapangyarihang tao sa Heaven Glimpse. Gayunpaman, malinaw na isa lamang dakilang martial artist na nasa Grotto Profound si Mateo. Hindi man lang niya naabot ang kalahating hakbang na Heaven Glimpse. Ang lalaking ito sa harap niya ay talagang taliwa sa sentido komon. Nakakapangilabot ang pagpuputol ni Mateo, dahilan para ilang beses na gustong samuka ni Jiro ng dugo. Sa harap ng isang martial artist sa Grotto Profound Realm, talagang pinipigilan siya ng todo. Gusto kong makita kung ano ang limitasyon mo. Hindi ako naniniwala na ikaw, isang martial artist sa Grotto Profound Realm, ay kayang maglabas ng ganitong uri ng martial technique ng walang limitasyon. Natalo ni Mateo si Jiro hanggang sa nawala na siya ng lakas para gumanti. Nagpa siya rin siyang ipagpatuloy ang pakikipagtalik kay Mateo. Siyempre, tila wala rin naman siyang mas magagandang ideya. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa na lang niya ay hintayang maubos ang banal na asensya ni Mateo. Sa oras na iyon, ito na ang pagkakataon para sa kanyang kontra-atake. Tuwang-tuwa si Chen Bale hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Alam niyang napakalakas ni Master Mateo, ngunit hindi niya inakalang kaya niyang maging malakas ng ganito kalakas. Sa laban na ito, tiyak na mananalo si Mateo. Bigla niyang itinaas ang kanyang mahabang sibat at mariing sinabi, pumatay, pumatay, pumatay. Ang mga utang na dugo ay kailangang bayaran ng dugo. Ngayon, papapasukin natin ang mga peste ng Autumn Rain Sacred Palace nang hindi bumabalik. Pagkatapos magsalita, nagdala si Chen Bale ng isang hindi matitinag na kahangahangang momentum at sumali sa gusot na digmaan. Ang kanyang spear art ay nakagawa ng magandang resulta bago pa man ito. Ngayon, ang kanyang lakas ay lubos na lumakas. Sa pagharap sa mga powerhouse ng Grotto Profound ng Autumn Rain Sacred Palace, hindi siya nalugmok sa kawalan. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, unti-unting lumilitaw ang pagbaba ng antas ng Autumn Rain Sacred Palace. Dahil sa kakulangan ng mababang lakas sa pakikipaglaban, ang mga martial artist ng Grotto Profound ng Autumn Rain Sacred Palace ay madalas na kailangang harapin ang dalawa, o kahit tatlong kalaban. Sa orihinal na plano ni Loran, bagamat kaunti ang tauhan sa kanilang panig, ang mataas na antas ng lakas laban ay sapat na. Kung wala si Yundal sa White Knight Sacred Palace, direktang makakalusot ang kanilang panig gamit ang kanilang high-end combat power. Sa harap ng Heaven Glimpse Deity Realms, ang mga Grotto Profound na iyon ay walang lugar para ipakita ang kanilang mga kakayahan. Pero ngayon, kinahadlangan siya ni Roshi, hindi na siya makapaglaan ng oras. Sa ganitong paraan, naging mas balanse ang lakas ng labanan ng magkabilang panig. Ang mas nakakapangilabot pa ay nagapos pang ni Mateo ang nag-iisang karagdagang powerhouse ng Heaven Glimpse, si Jiro. Ang kalamangan ng White Knight Sacred Palace sa bilang ay lalong naging kitang-kita. Pagsali ni Chen Bale sa mga labanan ng grupo, nagpakita siya ng walang kinatatakutang kamatayan, at sumugod ng may kabaliwan. Labis niyang kinamumuhian si Loran. Kapag nakikipaglaban sa oras na ito, wala talaga itong pakialam sa kanyang buhay. Ang iba pa na nahawahan niya, bawat isa sa kanila ay labis ding napukaw ang kanilang espirito, at pumatay hanggang sa itinapon ng Autumn Rain Sacred Palace ang kanilang helmet at coat of war. Di nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga nasawi sa panig ng Autumn Rain Sacred Palace. Nag-aalab sa pagkabalisa si Loran, ngunit wala siyang magawa kay Roshi.
Ang Nether Ghost Claw ay tunay na walang kapantay ang lakas. Gaano man siya kalakas umatake, wala pa rin itong saysay. Ang Ghost Dao 100 runes ni Roshi ay nakultivate na hanggang sa ikatlong rune. Bagamat hindi pa nakakalusot ang kanyang kaharian, ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Hindi malaking bagay para sa kanya ang paglipat sa ibang kaharian para makipaglaban. Tutal, itong Ghost Dao 100 runes ay ang pinakamahusay na sekretong sining ng Ghost Dao. Hindi inakala ni Laura na ang sitwasyon ng labanan ay magiging ganito kalala. Paano niya naiisip na lumunin ang White Knight Sacred Palace ngayon? Gusto na lang niyang makatakas agad. Ngunit ang mga tao ng White Knight Sacred Palace ay baliw sa pakikipaglaban, bawat isa sa kanila ay parang tinuturukan ng mga stimulant, walang humpay na nang iistorbo, hindi binibigyan sila ng pagkakataong kalabas. Masyadong mapanganib ang pag-atres sa oras na ito. Tiyak na magdurusa sila ng matinding pagkalugi. Boom! Sa oras na ito, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa kabilang panig. Naging matamlay ang ekspresyon ni Lauren. Nang makahanap ng oras para sumulyap, hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang puso. Naliligo sa dugo si Jiro mula ulo hanggang paa, sa isang kaawa-awang kalagayan, at mabilis na tumutulo ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Malinaw na halos hindi na niya makayanan ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, itinaas ni Mateo ang kanyang mahabang espada at muling sumugod. Labis na nagulat si Lauren sa kanyang puso. Paano naging ganito katatag ang isang martial artist sa Grotto Profound Deity Realm? Kung titingnan mo, malapit nang mahulog si Jiro sa kamay ni Mateo. Sa simula, ang kanyang pag-iisip ay pareho ng kay Jiro, pakiramdam niya ay sandali lamang makakayanan ni Mateo ang pagtitiis. Ang ganoong mabilis at mabangis na martial technique, imposibleng ilabas ng walang limitasyon. Pero matagal na ang lumipas, at hindi alam ni Mateo kung ilang sword moves ang inilabas niya at hindi pa rin nagpapakita ng senyales na nauubos na ang kanyang divine essence. Maaari kayang walang hanggan ang banal na diwa ng lalaking ito. Sa mismong sandaling ito, gusto nang umatras ni Lauren sa kanyang puso. Mag-atubili ka pa, baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Tumingin si Jiro kay Mateo na dahan-daang naglalakad palapit. Walang tigil na kumurap ang kanyang ekspresyon. Ikaw. Maaari kayang ang iyong banal na diwa ay walang hanggan. Paano? Paano ito magiging ganito? Puno ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa ang boses ni Jiro. Ang presensya ng lalaking ito sa harap niya ay lubos na nagpabago sa kanyang pag-unawa sa mundong ito. Ang lahat at lahat ng bagay ay ganap na naiiba sa sentido komon. Ngayon, naamoy na niya ang amoy ng kamatayan. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, hindi naman kailangang malaman ng isang patay ang ganoong karaming bagay. Ang ekspresyon ni Jiro ay sukdulan ng pangit. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at mariing sinabi, hindi ako naniniwala na ang isang Grotto Profound ay talagang kayang labanan ang kalangitan. Ang ikasyam na sword ng Soul Devouring 9 Sword, Soul Devouring Blood Slaughter. Biglang umagos ang sariwang dugo sa katawan ni Jiro. Bigla itong bumangon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lauren. Napipilitin ba talaga si Jiro sa ganito? Ang Soul Devouring Blood Slaughter na ito ay nagsasakripisyo ng buhay bilang kapalit, na nagdudulot ng malaking pagtaas ng lakas sa loob lamang ng maikling panahon. Kahit na ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot, kapag ginamit ang galaw na ito hanggang sa huli, siya mismo ay mamamatay din. Parehong pagsira ang balak ni Jiro dito. Path. Malakas na ginamit ni Chen Bale ang isang sibat, direktang tumago sa dibdib ng Kalabang Grotto Profound Powerhouse. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng isang napakalakas hanggang sa sukdulang aura. Nang lumingon siya pabalik, hindi niya maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi maganda. Nasa panganib si Master Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale habang sinasabi niya ito. Napakalakas na aura. Si Jiro ay isa lamang bagong pasok na powerhouse sa initial stage Heaven Glimpse bago ito. Ang aura ngayon ay umabot na sa tugatog ng initial stage Heaven Glimpse. Ang lalaking ito ay naghahangad ng kapwa pagkawasak, gusto rin niyang hilahin pababa si Lord Mateo bago siya mamatay. Sus Mariosep. Napakalakas na espada. Si Panginoong Mateo ay nasa panganib.
Nang makita ng mga martial artist ng White Knight Sacred Palace na katatapos lang ng mga laban ang eksenang ito, malaki ang ipinagbago ng bawat isa sa kanilang mga ekspresyon. Tiningnan ni Mateo ang eksenang ito nang walang pakialam at walang pakialam na sinabi, nakakabagot na laro. Kung ganoon nga, gagamitin ko ang kompletong bersyon ng Sundering Stars para ipadala ka rito. Dahan daw ang itinaas ang espada ni Mateo. Isang ordinaryo at walang ekspresyong espada, ang paligid ay walang kahit kaunting alon-alon. Hindi man lang naramdaman ng mga tao sa kanilang paligid ang anumang aura mula sa ginawa ni Mateo. Walang sino man ang nakaramdam ng anumang pag-alon ng kapangyarihan ng mga batas. Ang espada ko. Ito talaga. Wala na talaga sa kontrol. Akin din. Ito. Nanginginig. Sa oras na ito, ang mga espadang nasa kamay ng lahat ng taong gumagamit ng espada ay talagang nakakaramdam ng pagkawala ng kontrol. 1423. Agtuturong disipulo. Nanginginig ang palso ni Mateo, ikinakaway ang kanyang espada pababa. Swoosh! Nang walang anumang dakilang banal na alon, tanging isang mahinang pag-alon lamang sa hangin. Biglang nanigas ang katawan ni Jiro, at ang patuloy na pagtaas ng aura ay biglang tumigil. Dahan daw ang ibinaba ni Mateo ang kanyang espada, tila medyo magulo ang kanyang paghinga. Malaki talaga ang nagastos para sa paglipat na ito para sa kanya. Ano? Anong nangyari? Ang laban. Natapos ng ganito lang. Oo, nakita ko lang si Lord Mateo na iwinagayway ang isang espada at tapos na. Anong galaw ito? Bakit wala man lang kahit anong pag-alon-alon? Power! Kung kailan ang mga tao ay may mga napangangan ng husto, ang katawan ni Jiro ay sumabog, at naging isang ulap ng ambon ng dugo. Ang galaw na ito na may soul-devouring blood slaughter ay hindi pa nagagamit at siya ay tuluyang namatay. Wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Loran. Si Jiro na gumamit ng soul-devouring blood slaughter ay pinatay ni Mateo gamit ang isang espada ng ganito. Ang katotohanan at kasinungalingan ng espadang iyon ngayon lang kahit siya, ang dakilang Heaven Glimpse powerhouse na ito, ay hindi nakita. Habang nakatingin ang mga tagalabas, isa lamang itong casual na alon. Ordinaryo at walang kahirap-hirap. Narinig lang ng lahat ang tunog ng pagwasak sa hangin, at pagkatapos. Sumabog si Jiro. Umatras. Mabilis na nagdesisyon si Loran, biglang sumabog ang kanyang aura, na nagtulak sa Nether Ghost Claw na umatras ng kaunti, ang kanyang figure ay tumakas sa malayo na parang kidlat. Sa sandaling tumakbo siya, paano pa naiisip ng iba na magpatuloy sa pakikipaglaban? Lahat ay sabik na makatakas. Pero halos pare-pareho lang ang lakas ng lahat. Kaya paano magiging ganoon kadali ang pagnanais na tumakbo? Sa makatuwid, ang orihinal na gusot na santukan ay naging isang paghabol. Ang mga powerhouse ng White Knight Sacred Palace ay lalong naging matapang habang sila ay lumalaban, habang ang mga powerhouse ng Deity Realm ng Autumn Rain Sacred Palace ay tumakas habang sila ay lumalaban. Sa isang iglap, sila ay humabol palayo sa layong 100,000 milya. Sunod-sunod na namatay ang mga makapangyarihang Deity Realm ng Autumn Rain Sacred Palace. Kaya naman sa proseso ng paghabol, ipinakita ni Baron ang kanyang walang talong kapangyarihan, at tinapos ang isang elder ng Heaven Glimpse Deity Realm sa kabilang panig. Dahil dito, ang mga powerhouse ng Deity Realm ng White Knight Sacred Palace ay nakaramdam ng matinding sigla, diretsyong nagmarcha papasok, at baliw na humahabol. Habang nasa daan, walang pagmamadali na sinundan ni Mateo ang grupo ng mga tao. Hanggang sa makarating sila sa hangganan ng 2 dakilang sagradong palasyo, sumigaw si Mateo sa isang malinaw na boses, "Sige, tumigil ka rito." Noon lamang tumigil ang grupo ng mga makapangyarihang tao ng White Knight Sacred Palace na may pinanibik pa. Master Mateo, bakit hindi tayo humabol pa? Hindi ba't mabuti para sa atin na sundan ang tagumpay sa pamamagitan ng paghabol at sirain ang Autumn Rain Sacred Palace sa isang iglap, habang naghihiganti kay Ama? Naguguluhan na sabi ni Chen Bale. Ngumiti si Mateo ngunit hindi nagsalita. Nagsalita si Moyen, Panginoon ng Palasyo, ang ibig sabihin ni Panginoong Mateo ay, huwag mong habulin ang isang desperadong kalaban. Si Loran ay isang mahusay na makapangyarihang Heaven Glimpse sa huli. Para talagang itulak natin siya sa isang walang patutunguhan, ang mga kahihinatnan ay masyadong kakilakilabot para isipin.
Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale nang matuklasan niyang matagal nang nawala si Roshi. Malamang malaki rin ang nagastos niya sa labanang ito. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Chen Bale at seryosong sinabi. Ang laban na ito sa simula ay nasa gitna ng isang sitwasyon na walang pag-asa, ngunit nagtapos ito sa isang walang kapintasang tagumpay na lumampas sa inaasahan ng lahat. Kasalukuyan, lahat ay sumasayaw sa tuwa na parang mga baliw. Makapangyarihan si Panginoong Mateo. Makapangyarihan si Panginoong Mateo. Makapangyarihan si Panginoong Mateo. Alam nila na ang tagumpay na ito ay ganap na pagbaligtad ni Mateo sa kawalan ng pag-asa na sitwasyon ng mag-isa. Kung wala si Mateo, malamang na tuluyan ang nawasak ang kasalukuyang White Knight Sacred Palace. Si Lord Mateo ay tunay na maladyos na nilalang na kayang pumatay ng isang malakas na Heaven Glimpse Realm gamit ang Grotto Profound Realm. Isa itong nakayayanig na tagumpay sa labanan na lubos na sumisira sa ating pangunawa. Ang huling galaw ng espadang iyon ay isa talagang kahangahangang obra maestra. Ako, ang martial artist na ito sa Heaven Glimpse Deity Realm, ay talagang hindi ko talaga makita ang buo nitong anyo. Sunod-sunod na nagsalita ang lahat, labis na hindi makapaniwala sa mahimalang nagawa ni Mateo sa labanan. Ang kumpletong bersyon ng Sundering Stars ay isang sword move na nagpaikli sa mga batas ng sword daw hanggang sa sukdulan. Hindi naman sa wala itong anumang bakas ng pag-alunalo ng banal na asensya, ngunit ang lahat ng banal na asensya ni Mateo ay nasiksik sa isang napakaliit na saklaw. Pinaikli ngunit hindi kalat-kalat. Tila ordinaryo lang ang galaw na ito. Sa totoo lang, isa itong galaw na naglalapat ng mga batas ng sword daw hanggang sa limitasyon. Malaki rin ang pasanin ng hakbang na ito kay Mateo. Dahil sa kanyang makapal na banal na asensya, halos isang espada lang ang kaya niyang ilabas. Kapag nabigo ang espadang ito, wala na siyang lakas para lumaban muli. Nang matapos ang malaking labanan, ang sagradong palasyo ng Puting Gabi ay nagbunyi. Sa pamamagitan ng labanang ito, naitatag ni Chen Bale ang isang napakataas na prestihiyo sa grupo ng mga matatanda. Bagamat mahina pa rin ang kanyang lakas at marami rin siyang kakulangan sa mga bagay-bagay, sa usapin ng damdamin, tanggap na ng lahat ang bagong Panginoon ng palasyo. Bukod pa rito, nasa likod ni Chen Bale si Mateo, ang dakilang matandang tumutulong. Sa wakas ay nagkaroon na ng matibay na pundasyon si Chen Bale sa White Knight Sacred Palace. Sa simula, plano sana ni Baron at ng iba pa na magdaos ng isang engranding seremonya ng pag-akyat sa trono, ngunit tinanggihan ito ni Chen Bale. Pagkabalik mula sa larangan ng digmaan, buong tapang na nagsanay si Chen Bale sa sining ng sibat araw-araw. Dahil din sa digmaang ito, naging ganap na ganap si Chen Bale. Alam niya na kung hindi siya magiging malakas, ang lahat ng awtoridad, kayamanan, at kaluwalhatian ay isa lamang panandaliang ilusyon. Nakikita, hindi mahahawakan. Hindi niya alam kung gaano katagal mananatili rito si Mateo. Ang magagawa lang niya ay sanayin ang sarili para maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Ha! Ha! Diretso na sinaksak ni Chen Bale ang isang sunod-sunod na sibat na nagdulot ng isang malakas na tunog ng hangin. Ang kanyang sining sa sibat ay tila walang pinagkaiba sa mga mortal na martial artist. Sa katotohanan, ang bawat sibat ay may taglay na mga alon ng kapangyarihan ng mga batas. Ang sining ng sibat na ito ay napakalakas at kumukonsumo ng maraming banal na asensya. Di nagtagal, tumulo ang makapal na butil ng pawis sa noo ni Chen Bale. Wow! Isa pang sibat ang tumusok. Biglang may lumabong anyo sa harap ng kanyang mga mata. Isang karagdagang figure ang lumitaw. Labis na namangha si Chen Bale, at dali-daling gustong bawiin ang sibat. Ngunit ang sibat na ito ay mayroong kahangahangang momentum. Hindi siya handa. Paano magkakaroon ng oras para umatras kung gugustuhin niya? Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Chen Bale. Ang kanyang mabigat na sibat ay hindi na talaga kayang sumulong pa. Master Mateo. Bulalas ni Chen Bale. Itinaas lang ni Mateo ang dalawang daliri at madaling nasalo ang kanyang sibat. Hindi talaga kayang sumulong pa ang mabigat na sibat ni Chen Bale. Napakalambot at mahinang sibat, paano nito nagagawang pumatay ng tao? Umiling si Mateo at sinabing,
Hindi napigilan ni Chen Bale ang mabulunan ng marinig iyon at walang tigil na sinabi, binaliktad ko ang momentum ng sibat ngayon lang, kaya madali itong nasalo ni Master. Kakalusot lang niya, pero binuhusan ni Mateo ng malamig na tubig ang ulo niya. Paanong hindi malulungkot si Chen Bale? Alam niyang kahanga-hanga ang lakas ni Mateo, pero tiwala rin siya sa sarili niyang husay sa paggamit ng sibat. Para sabihing malambot at mahina ito, ayaw niyang sumuko. Ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Gamit mo ang pinakamalakas mong galaw at subukang tusukin ito. Nakatayo lang ako rito. May bahid ng katusuhan ang sumilay sa tingin ni Chen Bale at nakangiting sinabi niya, Guro, iyan ang sinabi mo. Malamig na sabi ni Mateo, sabi ko na nga ba. Binawi ni Chen Bale ang sibat at tumayo roon, ang momentum ng sibat sa kanyang katawan ay nagsimulang unti-unting humina. Mag-ingat ka, Guro. Alam niyang napakalakas ng lakas ni Mateo. Kahit gamitin niya ang buong lakas niya, hindi pa rin niya kayang galawin si Mateo kahit kaunti. Ang gusto niyang gawin ay pilitin si Mateo na magtanggol. Gusto niyang patunayan na ang kanyang sibat ay hindi isang malambot at mahinang sibat. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang momentum ng sibat ni Chen Bale ay tumaas sa tugatog. Ha! Biglang sinaksak ni Chen Bale ang isang sibat. Ang malakas na puwersa ay nagpagulong-gulong sa damit ni Mateo. Ang sibat na ito ay napakabilis, agad na nakarating sa harap ni Mateo. Ngunit sa sumunod na sandali, ang tingin ni Chen Bale ay naging matino, na nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Muling itinaas ni Mateo ang dalawang daliri, at idiniin ang dulo ng sibat sa harap ng kanyang mukha. Kahit anong lakas ang gamitin niya, hindi pa rin siya makalusot kahit kaunti. 1424. Banal na mga guho. Nanginig ang daliri ni Mateo. Ang kamay na ginagamit ni Chen Bale sa paghawak sa mahabang sibat ay agad na natanggal. Nakita ko lang ang mahabang sibat na bahagyang umikot at umiikot. Hinawakan ito ng mga kamay ni Mateo. Bagamat hindi ko pa lubusang napag-aralan ang spear daw dati, ang great daw ay maraming uri, lahat ay patungo sa iisang layunin. Maglalapat ako ng isang galaw ng sibat. Bantayan mong mabuti. Hindi pa nawawala ang boses ni Mateo nang biglang nagbago ang aura sa kanyang katawan, bigla na lamang siyang tumusok ng isang sibat. Naging seryoso ang tingin ni Chen Bale, nakatitig ng diretso sa mabigat na sibat na nasa kamay ni Mateo. Ang sibat na ito ay eksaktong kapareho ng anggulo at lakas ng sibat na ginamit niya kanina. Halos kamukha ito ng sibat na iyon kanina. Pero ang lakas ng sibat na ito ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Boom! Biglang tumigil ang momentum ng sibat ni Mateo. Ang buong espasyo ay lumikha ng matinding pagyanig. Ang bahagi kung saan huminto ang dulo ng sibat, ang espasyo ay nagdulot ng maliliit na bitek, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Ang ekspresyon ni Chen Bale ay walang kapantay na pangit habang hindi makapaniwalang sinabi, paano? Paano nangyari ito ng ganito? Ngumiti si Mateo at sinabing, ang daan ng kalangitan ay nakakabawas sa sobra at nakakabawi sa kakulangan. Dahil sa bigat ng momentum ng spear art, dapat mong bigyang pansin ang hindi matitinag na momentum na iyon. Gayunpaman, madali itong nasira ngayon lang. Ang iyong spear art ay may labis na tibay at hindi sapat na kahinahunan. Bagamat ang lakas ng isang sibat ay mabangis, kapag nahadlangan ng kaaway, wala ka ng lakas para lumaban. Kapag naunawaan mo ang kaunting banayad na puwersa mula sa tibay at naunawaan ang loika ng pagpipigil, ang iyong makapangyarihang momentum ay magpapatuloy ng walang patid, na parang isang serye ng mga alon, na sumusulong ng walang pagpipigil. Naguguluhan pa rin si Chen Bale habang sinasabi niya, pero hindi ba mawawala ng lakas ang paghahalo ng banayad na puwersa sa sining ng sibat? Umiling si Mateo at sinabing, nananatili ka pa rin sa larangan ng pagtingin sa bundok bilang bundok. Para magkaroon ng lakas na magpatuloy sa pakikipaglaban, pilit na inaatres ang isang bahagi ng puwersa, ito ang tunay na paraan. Ipapakita ko itong muli, makikita mo kung pinigilan ko ang kapangyarihan o hindi. Naging seryoso ang ekspresyon ni Chen Bale, umatras sa isang tabi, ang mga mata ay nakatitig kay Mateo. Gamit pa rin ang parehong sibat, muling kumilos si Mateo.
Ang hindi matitinag na kahangahangang momentum na iyon ay hindi nakapigil kahit kaunti. Nakatitig si Chen Bale sa dulo ng sibat, biglang nanginag ang kanyang katawan. Walang itinuro si Mateo sa galaw ng sibat na iyon ngayon lang, maraming detalye ang hindi niya nabanggit. Pero sa pagkakataong ito, nakita niya ito ng malinaw. Malinaw na hindi binawi ng Panginoon ang sibat, ngunit sa huling sandali, tila bumagal ang bilis ng mabigat na sibat. Para bang binabagtas nito ang espasyo at oras. Hindi maipaliwanag ang kakaiba sa pakiramdam na ito. Boom! Muling nagdulot ng maliliit na bitek ang espasyo. Kay nakakatakot na sibat. Sigurado si Chen Bale na kahit pareho ang kaharian ng master at ng kanya, gamit ang sibat na ito, madali pa rin niyang mapapatay ang mga middle stage grotto profound martial artist. Naiintindihan mo ba? Nakangiting sabi ni Mateo. Umiling si Chen Bale at sinabing, hindi ko. Hindi ko kaya. Kiniliti si Mateo nang marinig niya ito at natatawang sinabi, kung kaya mo, ano ang ituturo ko sa iyo? Taglay ang kahinahunan sa tibay, dala ang tibay sa tibay. Isang kombinasyon ng tibay at kahinahunan, iyan ang pinakamalakas na atake. Kailangan mong tandaan ang galaw ng sibat ngayon lang sa iyong isipan at magsanay ng mabuti. Darating ang araw na maiintindihan mo rin. Tumango si Chen Bale ng seryoso at sinabing, Guro, naiintindihan ko. Salamat, Guro, sa iyong gabay. Bahagyang tumango si Mateo. Alam niyang naiintindihan talaga ni Chen Bale. Walang shortcut sa paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng pagbabayad ng mas maraming pawis kaysa sa iba ay mas malaki pa ang makukuha. Pero itinuro ni Mateo ang direksyon papunta kay Chen Bale. Para itong parola sa malawak na karagatan, kaya mas kaunting pagliko ang nagagawa ni Chen Bale. Parang simple lang ang mga sinabi ni Mateo. Pero ang pagsasagawa nito ay nangailangan ng maraming taon ng mapait na paglilinang. Naunawaan ni Chen Bale na napakalayo pa ng kanyang landas. Gayunpaman, ang talento ni Chen Bale ay talagang napakaganda. Hindi nakakapagtaka na pinili siya ni Yundal bilang batang Panginoon. Dahil sa oras na ibinigay, oras na lang ang kailangan para malampasan niya ang mga nakatatandang kapatid niya. Master, may hinahanap po ba kayo sa akin? Pumunta ang dalawang tao sa isang maliit na pavilion sa tabi upang magpahinga. Biglang bumukas ang bibig ni Chen Bale at nagtanong. Tumango si Mateo at sinabing, ang aking pagkakakilanlan, sa tingin ko alam mo na, di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale at nagkunwaring naguguluhan habang sinasabi, ikaw ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ba't ikaw ang aking Panginoon? Ang dakilang elder ng White Knight Sacred Palace. Ngumiti si Mateo at sinabing, gusto mo pa ring laruin ang mga maliliit na larong ito sa harap ko. Ang mga gamot na iyon, kung hindi mo kilala ang mga tabletang iyon, hindi kaya kilala rin ito ni Moyen. Agad na namula si Chen Bale sa sobrang hiya. Hindi niya inaasahan na kontrolado na pala ni Mateo ang lahat. Guro, ako. Pinigilan ni Mateo si Chen Bale sa pagpapatuloy gamit ang isang senadorias ng kamay. Biglang naging matigas ang kanyang ekspresyon at sinabi niya sa malamig na boses, napakasimple lang ng layunin kong pumunta sa Sky Foothill World. Para sa kapakanan ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Para dito, gagawin ko ang lahat ng kailangan. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale. Dinurog siya ng makapangyarihang aura ni Mateo hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Guru, ang White Knight Sacred Palace ay walang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones. Naguguluhang sabi ni Chen Bale. Binawi ni Mateo ang kanyang aura at nagtanong, maaari kayang ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones ay kontrolado lahat ng mga kamay ng Sky Foothill Divine Palace. Bahagyang umango si Chen Bale at sinabing, ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone ay napakalaking tulong sa pagsulong ng mga powerhouse ng Deity Realm. Kahit ang mga powerhouse ng Origin Deity Realm ay hindi rin kayang wala ito. Sa makatuwid, ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones ay halos kontrolado ng Sky Foothill Divine Palace. Ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones na dumadaloy palabas ng Sky Foothill Divine Palace ay napakakaunti. Napakahirap itong makita sa labas ng mundo. Nang marinig ito, agad na naramdaman ni Mateo ang paglaki ng kanyang ulo.
Sa bawat araw na naantala niya ang kanyang paghihintay, unti-unting nawawala ang espiritual na kamalayan ni Mary Chris. Akala niya noong una ay ang White Knight Sacred Palace, ang ganitong uri ng makapangyarihang paksayon, ay magkakaroon ng isa o dalawang piraso ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay bihira pala sa ganitong antas. Labis na naguluhan si Chen Bale nang makita niya ang malungkot na tingin ni Mateo at maingat na sinabi, Master. Ayon sa pagkakaalam ko, hindi ba't ang kailangan ninyo ay Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, 9 Melody Psychic Immortal Fruit, Purple Sand Gold, isa sa 3 uri ay sapat na. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi ko hahanapin ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone para tapusin ang misyon, pero may ibang layunin ito. May gamit itong nakapagliligtas buhay para sa akin, kaya kailangan ko itong makuha anuman ang mangyari. Bahagyang nagulat si Chen Bale, hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Hindi nakapagtataka na nang makuha ni Mateo ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit, bahagyang sinukat niya lang ito, at saka itinago. Tila may kwento rin pala ang amo niyang ito. Hindi lang ako iniligtas ni Master Mateo, binigyan pa niya ako ng bagong buhay. Hindi ko masusuklian ang kabaitan niya kahit mamatay pa ako ng 10 beses. Napakahalaga talaga sa kanya ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Ano man ang mangyari, kailangan ko siyang tulungan na makuha ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Nang hindi dumaan sa matinding paghihirap sa pag-iisip, nakapagdesisyon na si Chen Bale. Guru, sa totoo lang, kung gusto mong makuha ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, may pagkakataon. Ang totoo lang. Kailangan mo pa ring maghintay ng 10 taon. Sabi ni Chen Bale. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at sinabing, sabi mo. Sabi ni Chen Bale, pagkatapos ng 10 taon, bubuksan ng Skyfootel Divine Palace ang Divine Ruins. Doon ginagawa ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Iyon lang. Hanggang dito na lang ang usapan, sandali pang nag-atubili si Chen Bale. Agad na naintindihan ni Mateo at nakangiting sinabi, napakadelikado lang talaga ng lugar na yan, di ba? Tumango si Chen Bale at sinabing, tama. Sa loob ng Divine Ruins ay puno ng mga oportunidad, ngunit puno rin ito ng mga panganib. Bukod pa rito, pagdating ng panahon, ang 7 dakilang sagradong palasyo ng Skyfootel World ay papasok lahat sa loob. Ito ay magiging lubhang mapanganib. Walang pakialam na sabi ni Mateo, nasabi ko na yan dati, ano man ang mangyari. 1425. Espasyo ng paglilinang ng kamatayan. Ubo, ubo, ubo. Power. Sa loob ng isang nakatagong bulwagan ng palasyo sa ilalim ng lupa sa Skyfootel World, marahas na umubo si Tyler, at kasunod nito, samukha siya ng isang malaking subo ng dugo. Sus Mariosep talaga. Hindi ko inaasahan na aksidente akong masasangkot, malubha ang pinsalang dulot ng sumpang Life and Palace Lord na iyon. Dahil dito, wala akong ideya kung gaano ako katagal maaantala. Malungkot na sabi ni Tyler. Matapos makapasok si Tyler sa Skyfootel World, hindi na siya nang ahas na gumalaw sa labas ng mundo sa ganoong kalaking paraan tulad ni Mateo. Kapag natuklasan ng mga tao na isa siyang tagalabas, haharapin niya ang pagtugis ng buong Skyfootel World. Lalo na ang misteryosong Skyfootel Divine Palace. Kung gaano kalakas ang lakas nito, walang nakakaalam. Matagal na siyang nanatiling kalmado at sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon, nang makasalubong niya ang isang nag-iisang elder ng sagradong palasyo. Gamit ang lakas ni Tyler, hanggat hindi niya nakakaharap ang mga powerhouse ng origin deity ng Skyfootel Divine Palace, maaari siyang gumala ayon sa gusto niya sa buong kontinente. Kaya naman, tinapos niya ang matandang iyon ng may bilis na parang kulog, hinanap ang kanyang kaluluwa, at alam ang lahat tungkol sa matandang iyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagbalat kayo si Tyler bilang elder na ito, tinakpan ang kanyang mukha, nagplanong pumasok ng palihim sa sagradong palasyo at hiniram ang lakas ng sagradong palasyo upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Mateo. Hindi niya inaasahan na sa daan, makakasalubong niya ang pagpatay sa isang mamamatay tao na may napakalakas na kakilakilabot. Dahil dito, nakaranas si Tyler ng 8 buhay ng malas.
Bagamat mas mababa ang kaharian ng mamamatay tao kumpara kay Tyler, ang kanyang mga nakatagong kakayahan sa pagpatay ay napakahusay. Sa ilalim ng pananambang, malubhang nasugatan niya si Tyler. Gayunpaman, si Tyler ang walang kapantay na henyo ng Wormstone Capital City sa huli. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang lakas, napatay niya ang mamamatay tao na ito. Nang hanapin ni Tyler ang natitirang kaluluwa ng mamamatay tao na ito, saka lamang nalaman na ang target ng lalaking ito ay ang matandang iyon. Siya nga pala ang hamarang sa sibat para sa matandang iyon. Hindi mahina ang lakas ng mamamatay tao na nagdulot ng matinding sugat kay Tyler. Mahirap itong gumaling sa maikling panahon. Gayunpaman, nalaman niya mula sa natitirang kaluluwa ng mamamatay tao na ang mamamatay tao na ito ay ang Panginoon ng palasyo ng isang organisasyon ng mga mamamatay tao na tinatawag na Life and Sacred Palace. Masyadong malakas ang kalaban sa biyaheng ito, kaya naman siya mismo ang kikilos. Dahil dito, mas lalong nalungkot si Tyler hanggang sa siya ay nabaliw. Ang tinatawag na pagpanaw bago makamit ang huling tagumpay ay malamang na ganitong sitwasyon, tama ba? Gumalaw ang isip ni Tyler. Mabuti pa'y magbalat kayo na lang siya bilang Panginoon ng Life and Palace at magtago sa Life and Sacred Palace. Sa ganitong paraan, mas ligtas ito. Bigla, may humiling na makipag-usap sa kanya sa labas ng nakatagong silid. Pilit na pinigilan ni Tyler ang mga sugat sa kanyang katawan at nagkunwaring malalim ang kanyang nararamdaman. Sa pag-uulat sa Palace Lord, ang bagay na gusto mong itanong, ang nasasakupan na ito ay malinaw ng nagtanong. Kamakailan lamang, mayroon ngang isang eksperto na nagngangalang Mateo na sumikat, na pumatay pa ng isang powerhouse ng Heaven Glimpse Realm gamit ang Grotto Profound Deity Realm Cultivation, at naging alamat na sa buong Skyfoothell World. Maingat na sabi ng nasasakupan sa labas ng pinto. Ang Panginoon ng palasyo na ito ay hindi magagalitin at papatay ng mga tao sa isang patak ng araw. Tumahimik ang loob ng nakatagong silid, walang anumang ginawa ng matagal. Hindi alam ng nasasakupan na iyon na ang Panginoon ng palasyo, ay kasalukuyang may malalakas na alon na pumupukaw sa kanyang puso. Ang Grotto Profound Realm na pumapatay sa Heaven Glimpse Powerhouse, ito rin ay isang bagay na halos walang sino man ang makakagawa sa Heavenspan World. Si Mateo talaga ang may gawa. Bagamat ang lakas ng mga martial artist ng Skyfoothell World na Heaven Glimpse Realm ay hindi kayang tapatan ang Heavenspan World sa kabuuan, ang Heaven Glimpse Deity Realm ay Heaven Glimpse Deity Realm. Hindi ito ang kayang ikumpara ng mga martial artist ng Grotto Profound Realm. Hindi na mapipigilan ang pag-angat ng lalaking ito. Kung hindi ko siya papatayin dito, malamang pagkatapos niyang lumabas, wala na akong pagkakataong patayin siya. Lihim na naisip ni Tyler. Ginaya ni Tyler ang boses ng Life and Palace Lord at sinabi sa malamig na boses, humayo ka at magkalat ng impormasyon, sabihin mong mananakop itong si Mateo. Dapat maayos ang bagay na ito, at ipaalam sa lahat ng sagradong palasyo. Panghuli, kailangan pa itong kumalat sa Skyfoothell Divine Palace, naiintindihan mo ba? Nabalot ng takot ang ekspresyon ng nasasakupan at dali-dali niyang ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon, opo, Panginoon ng Palasyo. Naiintindihan ng nasasakupan na ito. Power! Sa sandaling umalis ang nasasakupan, hindi na napigilan ni Tyler ang pagsusuka muli ng malaking subo ng dugo. Ang concealment killing arts ng Life and Palace Lord na ito ay tunay na malalim. Nasugatan ng mga meridian ang puso ko dahil sa kanya. Kung wala ang ilang taon, malamang ay hindi ako makakabangon. Lumunok si Tyler ng isang tableta para sa gamot, bahagyang nabawasan ang mga pinsala. Walang ideya ang lalaking ito kung anong klaseng paraan para makapagtago mula sa mga mata at tainga ng mga powerhouse ng Skyfoothell World. Pero, malamang hindi mo pinangarap na ako, si Tyler, ay makakapasok sa Skyfoothell World, di ba? Kapag nahanap ka ng Skyfoothell Divine Palace, nakikita ko kung paano ka pa rin nagiging mayabang. Haha. Ubo, ubo, ubo. Hindi nga alam ni Mateo na sinundan pala ni Tyler ang kanyang mga yapak at nakarating sa Skyfoothell World. Sa Wormstone Academy, ang mga misyong tinatanggap ng mga estudyante ay mahigpit na kumpidensyal. Una sa lahat, ito ay upang protektahan ang kaligtasan ng mga estudyante.
Pangalawa, ito ay upang protektahan ang mga coordinate ng maliit na mundo mula sa pagtagas. Maliban na lang kung may palihim na pahintulot ang Wormstone City Lord o ang Academy Head. Ang pagkuha ni Tyler ng mga koordinasyon ay nagpapahiwatig na ng maraming problema sa simula pa lang. Nang malaman ni Mateo na magbubukas na ang Divine Ruins pagkalipas ng 10 taon, nagtago siya sa isang pribadong lugar. Bago umalis, gumamit si Mateo ng mga puntos at mababang uri ng Divine Stone, kapalit ng isang malaking batch ng Tier 1 Spirit Medicines. Ang mga Tier 1 Spirit Medicine na ito, pinino niya lahat para maging mga medicinal pills na gagamitin sa cultivation. Ngayon, ang bawat maliit na kaharian na itinaas ni Mateo ay kailangang gumastos ng napakalaking mapagkukunan. Ito ay higit sa 10 beses kaysa sa ibang mga tao. Mabuti na lang at isa rin siyang alchemist. Kung hindi, makakalimutan niya ang tungkol sa pagtagumpayan. Sa isang iglap, nag-cultivate si Mateo ng hanggang 10 taon sa loob ng espasyo ng world-suppressing steel. Sa wakas ay naabot na ng kanyang kaharian ang tugatog ng kahangahangang pagtatapos Grotto Profound. Senior, mukhang naabot ko na ang bungad ng Heaven Glimpse Deity Realm. Pero itong Chaos Heaven Span Cannon, hindi ko pa rin kayang likhain ang ikalawang antas. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Dahil sa pag-unawa ni Mateo sa Heavenly Dao at sa kapangyarihan ng mga batas, ang pagtahak sa Heaven Glimpse Deity Realm ay isang bagay na hindi maiiwasan. Kaka-rating lang niya sa tugatog ng Grand Completion ng Grotto Profound at mayroon na siyang nararamdaman sa kanyang puso. Mas malakas na ito kaysa sa karamihan ng mga martial artist. Masyadong mapanghamon ang Chaos Heaven Span Cannon, ang pamamaraang ito ng paglilinang. Ang pagnanais na lumayo pa ay talagang kasing hirap ng pag-akyat sa kalangitan. Kung hindi dahil doon, hindi rin tututol si Dustless sa paglikha ni Mateo ng isang paraan ng paglilinang noon. Bumantong hininga si Dustless at sinabing, Grotto Profound, na nakakakita ng mga sekreto ng langit, para lang itong may nararamdaman sa iyong puso. Sulyap sa langit, habang nakatingin sa isang leopardo sa pamamagitan ng isang tubo, isang lugar lang ang nakikita, at nasulyapan ng isang sulok ng Heavenly Dao. Mababaw ang mga pamamaraan ng paglilinang na nililinang ng iba. Ang sulok ng langit na kanilang nakikita ay natural na mas maliit. Samantalang ikaw, ang Heavenly Dao na kailangan mong silipin, ay napakarami at napakalaki. Ang hakbang na ito ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa iba. Sabi ni Mateo, noong nakaraang laban ko sa Heaven Glimpse Powerhouse, may naramdaman ako sa puso ko. Parang may bakas lang ng pagkakataon, wala akong ideya kung kailan ito babalik. Noong huling beses na naunawaan ni Mateo ang Chaos Heaven Span Cannon, nagbukas siya ng puwang kay Alchemy Dao bilang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kaya. Ang Alchemy Dao ni Mateo ay nanatili lamang sa pamantayan ng 1-star Alchemy God at hindi lubos na nabuksan ang puwang sa ikalawang antas. Natahimik sandali si Dustless at biglang bumukas ang bibig para sabihin, kailangan mo talagang dagdagan ang lakas ngayon. Kung ganoon nga, bakit hindi mo i-activate ang Death Cultivation Space ng World Suppressing Steel? Natigilan si Mateo at sinabing, Death Cultivation Space. Tumango si Dustless at sinabing, ito talaga ang mana ng Martial Dao na planong iwan ng Immortal Grave sa kanyang mga disipulo. Masyado lang mapanganib ang cultivation space na ito, kaya hindi ko sinabi sa iyo noon pa man. Death Cultivation Space, mamamatay talaga ang isang tao. 1426. Banal na Sugo Azure Peak. Habang dumadaan sa isang tabing tubig, naramdaman ni Mateo ang bahagyang panginginig ng kanyang banal na kaluluwa. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo. Ngunit ang pakiramdam na ito ay mabilis na naglaho. Bigla, natuklasan ni Mateo na may malabong anino sa unahan na unti-unting lumilinaw. Pagkatapos, ang anino na iyon ay naglakad patungo sa kanya na parang dalawang gilid ng salamin. Ang figurang ito ay eksaktong kapareho ni Mateo. Ang Death Cultivation Space na ito ay walang anumang espesyal na aspeto. Ang kalaban lang pala ni Mateo ay siya mismo. Ang mga pamamaraan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay lubhang kakilakilabot. Ang Death Cultivation Space na ito ay napakamahiwaga at perpektong kayang gayahin ang lakas ni Mateo, na lumilikha ng isang clone na hindi makikilala sa tunay o ilusyon.
At ang kinailangang gawin ni Mateo ay hindi ang patayin ang kabilang panig, kundi ang labagin ang sarili niyang mga limitasyon sa ilalim ng malaimpyernong pagsasanay ng kabilang panig. Mateo, mag-isip kang mabuti. Kapag na-activate na ang death cultivation space na ito, mamamatay ka, o siya ang mamamatay. Kahit ako ay hindi ko rin ito mapigilan. Narinig ni Mateo ang boses ni Dustless. Ngumiti si Mateo at sinabing, 10 beses mo nang sinabi yan sa akin. Tara na. Natatawang saway Dustless at sinabing, ikaw, batang to, napaka-money-money mo talaga. Pagkatapos magsalita, hindi na narinig ang boses ni Dustless. Pagkatapos, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kalawakan. Ang paglilinang ng kamatayan, aktibo na ngayon. Ngumiti ng masama ang kaharap ni Mateo, dahilan para bahagyang lumamig ang puso ni Mateo. Napakalakas mo. Para bigyan mo pa ako ng ganito kalakas na katawan. Sabi ng isa pang Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito sa kabilang banda ay may sarili palang kamalayan. Ngumiti ang isa pang Mateo at sinabing, sa ekspresyon mo, gulat na gulat ka, di ba? Hindi ako isang makina na puro pagpatay lang ang alam. Mayroon akong malayang personalidad. Pag-iisipan ko kung paano kita papatayin. Matapos ang pagkabigla, kumalma rin ang isip ni Mateo at nakangiting sinabi, hindi ko pwedeng hingin. Dalhin mo na. Ngumiti ng mapangasar ang isa pang Mateo, at biglang naglaho ang kanyang anyo. Clank! Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay upang patayin ang Sundering Stars. Dalawang nakakatakot na atake ang nagsalpukan, na paulit-ulit na ikinagulat ni Mateo. Mga naghihiwalay na bituin. Ang ginamit ng isa pang Mateo ay ang mga Sundering Stars din. Bukod pa rito, ang lakas ng kabilang panig, pati na rin ang paggamit ng Sundering Stars, ay hindi man lang nakahihigit sa kanya. Maging ang espada sa kamay ng kabilang panig ay perpektong ginagaya rin ang Evil Extermination Sword. Hindi nakakapagtaka na tinawag itong Death Cultivation Space. Wala ni Kay titing na sekreto si Mateo na mapag-uusapan sa harap ng kabilang panig. Masyadong nakakatakot ang ganitong kalaban. Hey, maganda pa rin naman ang kapangyarihan nitong Sundering Stars, di ba? Relax ka lang, marami pang sorpresa ang naghihintay sa iyo. Sabi ng isa pang Mateo na may masamang ngiti. Hindi ko akalain na madaldal pala ang ibang ako. Umiling si Mateo at bumantong hininga. Huho, hindi mo lang talaga maintindihan ang sarili mo. Isa lang talaga akong. Isa ka lang talaga. Sige, panalo ka. Maaari mo ba akong bigyan ng mas maraming sorpresa? Sabi ni Mateo. Ayon sa gusto mo. Swoosh! Isa na namang sinag ng liwanag ng espada. Gumalaw ang dalawang figure, marahas na nagbanggaan. Ang labanan ng dalawang tao ay walang kahit kaunting kasanayang mapag-usapan. Pareho nilang naintindihan ng husto ang kabilang panig. Walang lugar para ipakita ang husay ng kahit anong trick. Habang lumalaban si Mateo, lalo siyang nababahala. Hindi lang perpektong ginaya ng kabilang panig ang sarili niya sa lakas, perpekto pa nga nitong ginaya ang kanyang kagustuhang lumaban at ang kanyang talento sa pakikipaglaban. Ang matalas na pananaw ng kabilang panig ang dahilan kung bakit naudlot ang lahat ng kanyang mga plano sa huli. Isa itong tunay na malakas na kalaban. Sa harap ng kabilang panig, walang kahit kaunting kalamangan si Mateo na masasabi. Dalawang daluyong ng nakakatakot na kapangyarihan bumuhos sa lahat ng dako sa espasyong ito, na ikinagulat ng buong espasyo hanggang sa ito ay walang humpay na nanginag. Hay nako! Tiyak na makakaharap ng batang ito ang maraming mabibigat na kalaban sa kanyang pagbangon. Pero malamang ay walang kapantay ang kahit sinong kalaban na kasing lakas ng pagkakataong ito. Talagang henyo ang matandang si Immortal Grove para makaisip ng ganitong uri ng masamang paraan para hasain ang mga tao. Gayunpaman, kung talagang kayang talunin ni Mateo ang kanyang sarili, malaking tulong ito para sa kanya. Madamdaming buntong hininga ni Dustless. Nang pumasok na si Mateo sa Death Cultivation, ang buong Skyfootal World ay nasunog dahil sa isang chismis. Ano? Ang dakilang elder ng White Knight Sacred Palace ay isa palang nanghihimasok sa mundo ng mga tagalabas.
Tulad ng sinabi ko, kailan pa nakagawa ang Skyfootle World ng isang kahangahangang henyo, ang Grotto Profound Realm na kayang patayin ang Heaven Glimpse Realm. Hinayaan ng White Knight Sacred Palace na maging Grand Elder ang isang nanghihimasok. Isa lamang itong malaking biro. Sa ilalim ng sadyang pagkalat ng Life and Sacred Palace, ang chismis na ito ay kumalat sa iba't ibang pangunahing sagradong palasyo na parang hangin. Sa kasalukuyan, sina Chen Bale at Mo Yan ay parang mga langgam sa mainit na kawali, na palakad-lakad ng may pag-aalala. Gayunpaman, si Mateo ay nasa isang pribadong lugar din sa oras na ito. Dahil dito, nawala sa kanilang dalawa ang pangunahing haligi. Gayunpaman, mas may karanasan si Mo Yan sa huli. Nang makita ang labis na pagkagulat ni Chen Bale, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Panginoon ng palasyo, habang tumatagal, mas nagiging kalmado tayo. Ang iyong hitsura, makikita ito sa sandaling makita ito ng iba." Matapos inumin ni Mo Yan ang medicinal pill na ibinigay ni Mateo, matagumpay na niyang narating ang Heaven Glimpse Deity Realm. Sa kasalukuyan, siya na ang ikasyam na elder ng White Knight Sacred Palace. Bumantong hininga si Chen Bale at sinabing, "Syempre alam ko. Sa harap lang din ni Guro Mo Yan ako magiging ganito." Tumango si Mo Yan. Alam niyang mas mature na nga si Chen Bale ngayon. Malaking bagay ito. "Kahit sa harap ko pa, hindi dapat ganito ang maging Palace Lord," sabi ni Mo Yan. Tumango si Chen Bale at sinabing may sama ng loob, "Ang bagay na ito, tayo lang dalawa ang nakakaalam. Sino ang nagbunyag nito? Maliban na lang kung, bukod sa atin, may iba pa bang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkatao ni Master Mateo?" Kumunat ang noo ni Mo Yan at sinabing, "Mahirap sabihin yan. Pero, para maipakalat ang chismis na ito ng ganito katindi, malamang hindi dapat maliitin ang puwersa ng kabilang panig." Malungkot na sabi ni Chen Bale, "Hay nako. Hindi ako nag-aalala tungkol sa chismis, ang inaalala ko ay ang ugali ng Skyfootle Divine Palace. Binabantayan ng Skyfootle Divine Palace ang mundo. Malamang mahirap makatakas sa kanilang mga mata at tainga ang bagay na ito." Sa oras na ito, narinig ko ang boses ng isang gwardya mula sa labas, mukhang medyo naataranta. "Panginoon ng palasyo, dumating na ang banal na sugo ng Skyfootle Divine Palace." Hiniling ng pangalawang Panginoon ng Palasyo sa Panginoon ng Palasyo at kay Elder Mo Yan na pumunta at salubungin ang sugo ng magkasama. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang tao. Kung ano talaga ang kinatatakutan, kung ano man ang dumating, iyon talaga ang dapat mangyari. Hindi nila inaasahan na ang Skyfootle Divine Palace ay ganoon kasensitibo sa mga nanghihimasok, at napakabilis pang ang dumating. Huminga ng malalim si Mo Yan at sinabi kay Chen Bale, "Kahit ano pa man, hindi natin dapat ibunyag ang anumang kapintasan. Maaari natin itong tanggapin dahil hindi natin alam, ngunit hindi natin dapat hayaang makita pa ng banal na sugo ang lahat. Kung hindi, ang White Knight Sacred Palace ay walang hanggang mapapahamak." Naging matigas ang ekspresyon ni Chen Bale at same time siyang tumango. Sa labas ng White Knight Sacred Palace, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ang nakatayo sa ere. Malamig ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang, at kakaiba ang kanyang kilos. Isang tingin lang, masasabi mong eksperto na siya. Kumaway palabas si Chen Bale kasama si Baron at ang iba pa, isang malaking grupo ng mga makapangyarihang tao sa Deity Realm, at yumuko patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Ang Panginoon ng Palasyo ng White Knight Sacred Palace, si Chen Bale, ay pinangungunahan ang lahat upang magalang na tanggapin ang Panginoong banal na sugo. Bahagyang bumantong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at dahan-daang sinabi, "Ang sugo na ito ay si Asher Peak." Sa ilalim ng utos ng banal na palasyo, espesyal akong pumunta rito upang imbestigahan ang dakilang elder ng White Knight Sacred Palace, si Mateo. Ngayon, hayaan mo siyang pumunta at makita ako. 1427. Kapangyarihan ng clown. Hu! 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 Pabigat ng pabigat ang paghinga ni Mateo. Ang pakikipagtagpo sa kanyang ibang sarili ay lalong naging dahilan upang hindi niya maabot ang kanyang ninanais. Ang dalawang taong ito ay nagkaroon na ng matinding labanan sa Death Cultivation Space sa loob ng 3 araw at gabi.
Kahit na napakaliit ng konsumo ni Mateo ng banal na asensya, hindi na rin niya kayang suportahan pa sa oras na ito. Tutal, hindi naman ibang tao ang kalaban niya, kundi siya mismo. Masyadong malakas ang kalaban na ito. Sa loob ng 3 araw na ito, halos ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan minsan, ngunit wala siyang nagawa sa kabilang panig. Haha, bakit ka nanghihina ng nanghihina? Nakakahiya talaga kapag nakikita kong nanghihina ang sarili ko. Kaya, mapupunta ka sa impyerno. Ang isa pang Mateo ay may mapang-uyam ng ngiti, ang lakas sa kanyang mga kamay ay lalong lumalakas. Pantay ang tugma ng 2 tao mula pa sa simula. Hanggang ngayon, tanging pag-iingat na lang ang kaya ni Mateo na iwasan ang mga suntok. Ang mga galaw ng iba pang Mateo ay hindi lumihis sa mahahalagang bahagi ni Mateo, kaya naman patuloy na nahaharap si Mateo sa panganib. Hey, sa death cultivation space na ito, ang aking banal na asensya ay walang hanggan. Ngunit ang iyong banal na asensya ay magiging mas maliit ng mas maliit kasabay ng pagkaubos ng labanan. Ang iyong huling resulta ay kamatayan lamang. Sabi ng isa pang Mateo nang may malakas na tawa. Ang kinopyang si Mateo ay walang kahit kaunting awa para sa orihinal na katawan. Ang misyong ibinigay sa kanya ng espasyong ito ay ang patayin ang orihinal na katawan. Sa espasyong ito, ang banal na asensya ng clone body ay patuloy na maibabalik. Habang si Mateo mismo, kahit na kumukuha si Mateo ng nakapalibot na espiritual na enerhiya kapag nakikipaglaban, ang bilis ng pagbangon ay malinaw na hindi kayang tapatan ng bilis ng clone. Kaya naman, habang tumatagal, mas lalong mapapahamak si Mateo. Sa labas ng espasyo, binigyang pansin ni Dustless si Mateo nang may kinakabahang tingin, habang kinakabahang pinagkayam ang 2 kamao. Alam niyang nakarating na si Mateo sa isang lubhang mapanganib na sandali. Kung hindi pa rin mahanap ni Mateo ang paraan para talunin ang sarili niya, tiyak na mamamatay siya sa loob-loob niya. Nang ma-activate ang death cultivation, kahit siya ay hindi na rin ito napigilan. Alam ni Dustless na nahaharap si Mateo sa pinakamalaking hamon niya simula nang ipanganak siya. Dahil ang kalaban niya ay hindi ibang tao, kundi siya mismo. Dito nakasalalay ang nakakatakot na aspeto ng death cultivation space na ito. Kahit gaano pa kalakas ang iyong lakas, kung wala kang determinasyon na malampasan ang iyong sarili, hindi ka kailanman makakalabas dito. Sige na, Mateo. Huwag mong bigon ang matandang ito. Halos manginig ang ekspresyon sa mukha ni Dustless, ipinapakita ang tensyon sa kanyang puso ngayon. Ang dahilan kung bakit niya iminungkahi ang isang mapanganib na paraan ng cultivation ay dahil alam niya kung gaano kahirap para kay Mateo na lumikha ng ikalawang antas ng Chaos Heavens pankanan. Kung hindi kayang malampasan ni Mateo ang kanyang sarili, maaaring hindi niya kailanman matagpuan ang ganitong pagkakataon. Kahit na matagpuan niya ito, hindi rin malaman kung ilang taon ang lumipas. Sa panahong iyon, matagal nang patay si Mary Chris. Ang kasalukuyang Mateo ay nangangailangan ng malakas na lakas. Kailangan niyang agawin ang Myriad Longevity Heavenly Soulstone para kay Mary Chris. Bagamat mapanganib ang paraang ito ang pinakamabisang paraan upang mapakinabangan ang potensyal. Kapag hinarap ng mga tao ang kanilang tunay na sarili, at pagkatapos ay napipilitin silang harapin ang mga limitasyon, susubukan nila ang lahat upang malampasan ang kanilang sarili, at maghahanap ng paraan para mabuhay muli. Maliban na lang, napakakaunti lang ng mga taong kayang gawin iyon. Sa totoo lang, ang death cultivation space na ito ay isang hindi kumpletong produkto ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ay minsan nang nakabihag ng maraming tao para pumasok at mag-eksperimento, upang maperpekto ang death cultivation space na ito. Umaasa siyang makahanap ng isang paraan na maaaring pumihil sa potensyal at mabawasan din ang antas ng pagkamatay. Kabilang sa mga ito ang mga martial artist ng Origin Deity Realm, mga powerhouse ng Divine Lord Realm, maging mga powerhouse ng Celestial Deity Realm. Kung pagsasama-samahin, malamang daan-daan ang mga iyon. Ang resulta lang, wala ni isang tao ang lumabas mula sa death cultivation. Ang mga kayang mag-cultivate hanggang sa Celestial Deity Realm ay masasabing isa sa 10,000 henyo.
Ngunit ang mga henyo na iyon ay hindi rin nagawang malampasan ang kanilang mga sarili. Maiisip ang panganib ng pamamaraang ito ng paglilinang. Nang imungkahi ni Dostlas ang paraang ito, labis din siyang nagalit. Dahil lang sa matagal na panahon na kasama si Mateo, medyo nakatanggap si Dostlas ng kaunting impluwensya ni Mateo. Sa isang banda, ang talento ni Mateo ay talagang nakakatakot. Sa kabilang banda, ang diwa ni Mateo na itaya ang lahat sa isang itso lang ay hindi niya namamalayang nakaapekto rin sa kanya. Sumisirit. Pinunit ng talim ng espada ang damit ni Mateo, hiniwa ang kanyang mga kalamnan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dostlas. Nagsisimula ng masaktan si Mateo. Hindi ito magandang senyales. Ipinapakita nito na ang reserba ng banal na asensya ni Mateo ay hindi pa sapat upang suportahan ang labanang ito. Gayunpaman, kinailangang magpatuloy ang labanang ito. Sumisirit. 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 Sunod-sunod na sugat ang napunit sa katawan ni Mateo. Hahaha, napakahina mo. Hindi dapat may mga mahihina sa mundong ito. Sumuko ka na. Ang pagtadtad ng espada ng clone sa katawan ng orihinal na sarili ay tila may kasamang uhaw sa dugo. Ang banal na diwa ni Mateo ay lalong naubos. Halos umabot na rin sa hangganan ang kanyang pisikal na kakayahan. Nakikipaglaban sa sarili, ang bigat sa katawan. Pakiramdam ng kasalukuyang si Mateo ay halos hindi na niya maiangat ang kanyang espada. Pagod na pagod. Posible kayang ito na ang katapusan. Sa loob ng isipan ni Mateo, patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses na ito. Tawagan mo agad si Mateo, kahit ano pa ang ginagawa niya ngayon. Pagkatapos ng 2 oras, kung hindi ko siya makikita, kayong lahat ang mananagot sa kahihinatnan. Sa malaking bulwagan ng White Knight Sacred Palace, nakaupo si Azure Peak sa pwesto ng Panginoon ng Palasyo, malungkot ang mukha. Ang dakilang elder ng White Knight Sacred Palace na ito ay mayabang. Siya, ang banal na sugo na ito, ay bumaba, at siya ay nasa isang lihim na lugar. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale at sinabi niya, Panginoong banal na sugo, dakilang nakatatanda, kamakailan lang siyang pumasok sa isang retreat. Sa oras na ito, malamang ay nasa kritikal na yugto siya sa paglilinang. Ang pagsasabi sa kanya na umalis sa pag-iisa sa oras na ito ay marahil hindi angkop, tama ba? Bakit hindi? Panginoong banal na sugo, manatili muna sa White Knight Sacred Palace ng ilang panahon. Kapag umalis na ang dakilang nakatatanda sa pag-iisa, tiyak na aabisuhan kaagad ni Chen Bale ang inyong kamahalan, ha? Putok. Hindi pa humihina ang boses ni Chen Bale nang iginawad ni Azure Peak ang isang palad habang ikinakaway ang kamay, direktang pinalipad siya. Power! Ang Azure Peak na ito ay isang kahangahangang Heaven Glimpse Realm. Paano magiging sapat ang kaunting lakas ni Chen Bale para tingnan? Kung hindi dahil siya ang Panginoon ng palasyo ng White Knight Sacred Palace, malamang na direktang kikitil ng buhay niya ang palad na ito. Napakayabang talaga ng Panginoong banal na sugo na ito. Utos ng banal na palasyo, sa tingin mo ba ay biro lang iyon? Ang sabi ng banal na sugo na ito ay 2 oras, ibig sabihin ay 2 oras. Maaari kayang. Kung sino man talaga ang dakilang elder na sinasabi ng mga chismis, isang nanghihimasok. Man! Nakatitig si Azure Peak ng nanlalaki ang mga mata. Nanlamig ang puso ng lahat. Sa sandaling may sigawa ang hindi makatwirang pag-ataking ito, kapag natiyak na, ito ay magiging isang apokaliptikong sakuna. Nahirapan si Chen Bale na gumapang pataas, habang nakatitig sa Azure Peak. Muntik na siyang magwala pero malakas siyang tinulak ni Moyan. Ngunit lumapit si Baron sa oras na ito at sinabi kay Azure Peak habang nakahawak ang mga kamay, Panginoong banal na sugo, ang sabi-sabing ito ay isang chismis lamang. Malamang, sinasadya itong likhain ng grupo ng mga taong iyon ng Autumn Rain Sacred Palace. Panginoong banal na sugo, pakiimbestigahan naman. Maraming beses nang kumilos si Grand Elder Mateo. Ang kanyang lakas ay hindi tinanggihan ni Kay Titing ng Heavenly daw. Imposibleng maging isang nanghihimasok. Malamig siyang sinulyapan ni Azure Peak at sinabing, ang banal na sugo na ito ay nasa utos mula sa itaas sa pagkakataong ito, at dinala ang Tianlu Shrine. Kung siya man ay isang nanghihimasok o hindi, isang pagsubok lamang at malalaman ito.
Ngayon, huwag mo nang ulitin pa ang banal na sugo na ito. Pagkatapos ng 2 oras, gusto na siyang makita ng banal na sugo na ito. 1428. Uling pagpasok sa kaharian ng walang pag-iimbot. Path. Tumagos ng malalim ang espada ng clone sa katawan ni Mateo. Pumasok ang mga bata sa katawan ni Mateo, tila may mga sugat. Ang sakit na tumatagos sa puso ay sa wakas ay nakapagpabalik ng malay si Mateo. Sakit, di ba? Tumigil ka na sa pagpupumiglas. Ang isang mahinang tulad mo ay hindi akma na mabuhay sa mundong ito. Habang nagsasalita ang isa pang Mateo, hinaplos niya ang espada sa kanyang kamay, dahilan para lalong lumaki ang sugat ni Mateo. Parang bukalang gininto ang dugong mabilis na bumulwak, kahit pa may halong giniling na karne. Ang mabilis at mabangis na mga batas ng sword daw ay tumagos sa sugat at nagdulot ng kaguluhan sa mga panloob na organo ni Mateo. Lalong lumalabo ang kamalayan ni Mateo, at lalong nanlalabo ang kanyang mga mata. Mateo. Nang makita ang eksenang ito, nang inag ang buong katawan ni Dustless, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang paglalakbay, napakalaki ng pag-asa na ibinigay sa kanya ni Mateo. Sa katunayan, hindi niya kailanman inakalang mabibigo si Mateo. Pero sa pagkakataong ito, wala na talaga si Mateo ng ganoong kaswert. Ang mabilis na pag-agos ng sigla ay kasalukuyang nagpapakita na si Mateo ay kasalukuyang naglalakad patungo sa kamatayan. Sa ganitong sitwasyon, wala nang posibilidad na gumanti si Mateo. Tama na. Tama na, hindi pa rin yan gagana. Tila ba nababalot ng hikbi ang mga salita ni Dustless. Sa loob ng halos 100 taon, siya at si Mateo ay nakapagpatibay na ng matinding pagmamahalan. Kung isasaalang-alang ang tagal ng panahon, ang oras na kasama niya si Mateo ay mas mahaba pa kaysa kay Long Teng. Masasabing nasaksihan niya ang unti-unting paglaki ni Mateo. Pero ngayon, mamamatay na si Mateo. Pagod na pagod. Gusto ko na talagang matulog ng ganito. Sige na, sumuko na ako ng ganito. Isang pagsabog ng matinding pagod ang bumuhos, dahilan para dahan-daang ipikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Nakakapagod talaga ang buong paglalakad. Nang makita ang aura ni Mateo na humihina ng humihina, isang bahid ng nakakasuklam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng clone, na para bang ang eksenang ito ay nakapagpaginhawa sa kanya ng husto. Pero kung matutulog ako, ano ang mangyayari kay Mary Chris? Megan, siya ay naghihintay din sa akin. Pati na rin si Laika, ang puting liwanag, si tatay, si inay. Ang daming alalahanin. Hindi. Ako pwedeng mamatay. Ang clone na si Mateo na nakakita ng sariwang dugong umaagos ng malakas ay tila lalong nauuhaw sa dugo. Hahaha. Sige na at mamatay ka na. Malakas na sigaw ng clone at akmang igagalaw na ang kanyang espada para hiwain ang katawan ni Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang kamay ang biglang humawak sa katawan ng espada, at dahan-daang hinugot ito palabas ng katawan. Dahil sa aksyong ito, nang inag ang clone at si Dustless sa labas ng kalawakan, ang mga titig ay nagpapakita ng takot. Ang tingin ng clone ay naging matindi, nagbuhos ng banal na asensya sa katawan ng espada, gustong putulin ang palad ni Mateo. Pero parang bakal na sipit ang palad ni Mateo. Hindi niya talaga ito kayang putulin. Nakapikit pa rin ang dalawang mata ni Mateo na parang natutulog. Ngunit ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay ay hindi pangkaraniwang dakila. Path! Ang espada ng clone ay pilit na hinugot ni Mateo palabas ng katawan. Naging seryoso ang kanyang tingin, nagpapakita ng isang nakakatakot na tingin. Ang katawan ni Mateo ay mabilis na gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Natural lang na alam niyang taglay ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art, ngunit ang mga batas niya noon sa sword daw ay sumira na sa mga panloob na organo ni Mateo nang hindi mailarawan. Ang pagnanais na tuluyang gumaling ay hindi magagawa sa maikling panahon. Higit sa lahat, nasa ganoong kalagayan pa rin ang pagtulog si Mateo ngayon. Walang pag-iimbot na kaharian. Walang pag-iimbot na kaharian. Halos sabay na isinigaw ng clone at ni Dustless ang dalawang salitang ito. Pero ibang-iba ang ekspresyon ng dalawang tao. Hindi na maaaring mas matindi pa ang pagkagulat ng clone, habang si Dustless naman ay labis na napalakas ang loob.
Hindi inaasahan ni Dustless na muling papasok si Mateo sa Selfless Realm sa huling sandali bago siya mamatay. Humph! Paano kung nakapasok ka sa Selfless Realm? Ikaw pa rin ang Mateo na yan. Kaya kitang patayin. Sumanghal ng malamig ang clone. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ito ay ang Sundering Stars. Clank! Tinapik ng espada ni Mateo ang espada ng clone sa kakaibang anggulo na direktang nagpalipad sa kanya palabas. Puno ng kawalan ng paniniwala ang tingin ng clone habang takot na takot niyang sinasabi, ang mga batas niya sa sword daw ay lumagpas ng ganito. Ang mga batas ni Mateo sa sword daw ay orihinal na Grand Completion First Layered Heaven Realm. Mayroon pa ring malaking agwat mula sa Initial Stage Second Layered Heaven. Ang kapangyarihan ng mga batas na tumatagos mula sa unang patong ng langit patungo sa pangalawang patong ng langit ay isa ring malaking balakid. Ang mga taong may mahinang pag-unawa ay maaaring hindi na makapagtagumpay habang buhay. Ngayon, matapos makapasok si Mateo sa Selfless Realm, direkta siyang nakalusot sa initial stage na pangalawang patong na langit ng sword daw. Mukhang simple lang ang casual na tapik na ito kanina. Pero sa totoo lang, ibang-iba na ito sa Sundering Stars. Bagong-bagong galaw ito. Isang galaw na hindi alam ng clone. Ang kinopya ng clone ay ang orihinal na Mateo, hindi ang kasalukuyang Mateo. Ngayon, dahil nalampasan ni Mateo ang kanyang sarili, para na rin itong nag-anunsyo na darating na ang kanyang katapusan ng mundo. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ng clone, halatang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Hindi ako naniniwala na hindi kita kayang patayin. Mga naghihiwalay na bituin. Sa pagkakataong ito, ang pinakawala ng clone ay ang kumpletong bersyon ng Sundering Stars. Ang lakas ng galaw na ito ay kayang bawasan ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse. Maiisip mo lang ang kapangyarihan nito. Dati na siyang nakalaban ni Mateo, alam ng magkabilang panig ang husay ng galaw na ito. Kaya hindi niya ito binigyan ng oras para simulan ito. Pero ngayon, natutulog si Mateo. Clank! Malabo na lamang ang naramdaman ng clone sa harap ng kanyang mga mata at muling tinapik ng Evil Extermination Sword ang kanyang katawan, na direktang nagluta sa kanyang kumpletong bersyon na Sundering Stars. Patayin, patayin, patayin! Para bang baliw ang kalagayan ng clone, iwinagayway ang kanyang espada at sumugod patungo kay Mateo. Pero sa pagkakataong ito, kahit anong paraan pa niya gamitin ang mga teknik sa pakikipaglaban, hindi niya nagawang mahawakan si Mateo kahit kaunti. Ang bawat kilos ni Mateo ay maliksi at tumpak hanggang sa puntong nagpatindig ito ng balahibo ng mga tao, na nagpaparamdam ng kilabot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang kasalukuyang Mateo ay parang isang makinang napakalamig, tumpak na kinakalkula ang lahat ng bagay sa paligid, kinokontrol ang lahat ng bagay sa paligid. Sumisirit. 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 Hindi kayang hawakan ng clone si Mateo, ngunit hindi namamalayang marami ng sugat ang tinamo ng katawan niya dahil kay Mateo. Hindi ako mabibigo. Ang clone ay talagang may emosyong pantao at takot na takot sa pagkabigo. Gayunpaman, ang kasalukuyang Mateo ay napakalamig hanggang sa tila hindi na siya tao. Path! Tumagos ang espada ni Mateo sa dagat ng kamalayan ng clone. Patay na bangkay ng clone. Paglilinang ng kamatayan, tapos na. Gayunpaman, hindi nakatakas si Mateo mula sa estado ng Selfless Realm. Gumalaw ang kanyang figure, nakarating sa harap ng Lesser Heavenspan Mountain. Isang bahagyang halatang aura ang lumabas sa katawan ni Mateo. Biglang sumabog ang Lesser Heavenspan Mountain na may malakas na aura at lumikha ng resonansya mula sa katawan ni Mateo. Pinagmasdan ni Dustless ang eksenang ito mula sa malayo. Sa hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ang kasalukuyang Mateo ay hindi gumagalaw na parang bundok na nagbibigay kay Dustless ng kakaibang pakiramdam. Para bang, si Mateo ay nagkatawang tao rin sa isang bundok ng kalangitan. Sa ilalim ng Selfless Realm, hindi maipaliwanag na nakabuo si Mateo ng bakas ng koneksyon sa Heavenly Dao at masasabing nagkatawang tao upang maging bahagi ng Heavenly Dao. Sa ilalim ng estadong ito, kaya niyang makipag-ugnayan sa Lesser Heavenspan Mountain sa pinakamalawak na antas. Hahaha. Hindi talaga ako binaygo ng batang ito. Hindi talaga ako binaygo.
Balis ang sabi ni Dustless. 1429. Naghahanap ng problema. Sa malaking bulwagan, dahan-daang nagmulat ang dalawang mata ni Divine Envoy Asher Peak. 2 oras na ang nakalipas. Mukhang wala kayong planong isuko ang tao. Magaling. Dahil ganoon nga, ang banal na sugo na ito ang personal na pupunta at iimbitahan siya. Hindi nagbigay ng pagkakataong magpaliwanag si Asher Peak, dahan-daang naglakad palabas ng malaking bulwagan. Ang Skyfootle Divine Palace ay palaging transcendent, walang pakialam sa mga laban ng iba't ibang pangunahing sagradong palasyo, hinahayaan silang umunlad ng walang limitasyon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal mula nang bumaba sa secular na mundo ang banal na sugo ng Skyfootle Divine Palace. Hindi inaasahan ng lahat na ang banal na sugo na ito ay talagang labis na mapang-api. Ang paggambala sa pagsasara ng cultivation ng ibang tao ay pawang-bawal sa mga martial artist. Maituturing itong kasabay ng pagpatay sa mga magulang. Dahil sa isang aksidente lang, sisirain nito ang landas ng paglilinang ng ibang tao. Ang ganitong bagay, para sa sinumang martial artist, lalo na sa mga powerhouse ng deity realm, ay hindi katanggap-tanggap. Walang dodang isang ang tagapagligtas si Mateo sa White Knight Sacred Palace. Kahit sino pa man iyon, hindi nila handang sumugal sa isang malaking pagkakamali na guluhin ang pag-iisa ni Mateo. Kahit pa ang isang ito na nasa harap nila ay ang banal na sugo ng Skyfootle Divine Palace. Man! Kumunat ang noo ni Asher Peak, malamig na tiningnan ang Chen Bale na nasa harap niya. Ang lakas talaga ng loob ng batang ito na harangan ang daan niya. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Ibinaba ng banal na sugo na ito ang Skyfootle Divine Token. Kung pipigilan mo ang banal na sugo na ito sa paggawa ng aking misyon, kahit na ikaw ang Panginoon ng isang sagradong palasyo, papatayin pa rin kita. Sumimangot si Asher Peak, isang malakas na aura ang dumampi kay Chen Bale. Nang inig ang buong katawan ni Chen Bale, umatras ng ilang hakbang bago halos hindi makatayo ng matatag. Muling sumiklab ang mga pinsalang kakapigil lang niya, at may natitirang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit wala siyang kaalam-alam dito at sinabi gamit ang Asher Peak habang nakahawak ang mga kamay, Panginoong banal na sugo, pakiusap, kalmayin mo ang iyong galit. Hindi nangangahas si Chen Bale na makipagtalo sa banal na palasyo. Masyado lang talagang mahalaga ang Grand Elder sa ating White Knight Sacred Palace. Kapag naantala ang kanyang cultivation, masasabing isang malaking dagok ito sa ating White Knight Sacred Palace. Nagmakaawa si Chen Bale sa Panginoong banal na sugo na bigyan tayo ng isa pang 3 araw na panahon. Naipadala na natin ang communication talisman sa closed seclusion venue ng Grand Elder. Kapag umabot na siya sa cultivation interval, tiyak na lalabas siya sa seclusion para salubungin ang banal na sugo. Si Moyen ay dating nababalisa sa isang tabi, nagpaplanong kumilos anumang oras. Pero hindi niya inaasahan na sinabi ni Chen Bale ang mga salitang ito. Mukhang lumaki na rin ang kanilang binata. Lumayas ka. Gayunpaman, hindi man lang natinag si Asher Peak habang sumisigaw siya kay Chen Bale sa isang seryosong boses. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay talagang walang katwiran. Kung siya ay nasa 100 taon na nagkukulong, kailangan pa bang maghintay ang banal na sugo na ito ng 100 taon dito? Wala nang gaanong libreng oras ang banal na sugo na ito. Isa pa, umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Malamig na sabi ni Asher Peak. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Byron at ng iba pa at nagsalita sila upang bigyan siya ng babala, Panginoon ng Palasyo, tumabi ka. Ang mukha ni Chen Bale ay may bakas ng pag-aatubili ngunit alam niyang hindi dapat masaktan ang banal na sugo na ito. Hindi kayang bayaran ng White Knight Sacred Palace ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa banal na sugo. Kung isa lamang siyang nag-iisa na walang kasama, mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa umatras ng isang hakbang. Ngunit siya ang kasalukuyang White Knight Palace Lord na kumakatawan sa buong White Knight Sacred Palace. Oo. Sa wakas ay nakapagbukas pa rin ng daan si Chen Bale. Humph! Sumanghal ng malamig si Asher Peak at naglakad sa tabi ni Chen Bale.
Napaangat ng tingin si Moyen at lumapit para tapikin ang mga balikat ni Chen Bale, sabay sabing, pumunta tayo roon at tingnan din natin. Sana lang ay wala sa pinakamatinding sitwasyon si Lord Mateo ngayon. Tumango si Chen Bale nang may pag-aalinlangan at walang magawang sumunod. Ito ba ang lugar na pinagtaguan ni Mateo? Tumugon ng Panginoong Banal na Sugo, eksakto. Kamahalan. Akmang hihimukin pa sana ni Baron ang ilan ngunit agad siyang naputol ni Asher Pick gamit ang isang senadorias ng kamay. Hindi maaaring suwayin ang mga utos ng banal na palasyo. Kung isa talaga siyang nanghihimasok, walang sino man ang maaaring samalo sa responsibilidad. Kung sakaling nasa kritikal na yugto na siya ng paglilinang, depende ito sa kanyang kapalaran. Walang kahit kaunting emosyon ang boses ni Asher Pick. Maliwanag siya, ang banal na sagong ito, ay mayroong matayog at malayong pananaw. Sa oras na ito, biglang tumaas ang aura sa katawan ni Asher Pick, biglang inihagis ang isang palad, at malakas na bumagsak sa pinto. Ang mga puso ni Chen Bale at ng iba pa ay biglang sumikip, nais nilang sumunggab para harangan ang palad na ito. Ngunit ang palmang ito ay napakalakas. Kahit ang malaking hanay na nakaayos sa labas ng cultivation room ay tiyak na hindi rin ito kayang tiisin. Boom! Walang anumang sorpresang nabasag ng palad na ito ang malaking hanay, at bumangga ito sa pinto ng cultivation chamber. Ngunit sa oras na ito, isang walang kapantay na sagradong aura ang bumalot sa buong patio, na nagdulot sa lahat ng pagnanais na magpatira pa sa pagsamba. Power! Para bang tinamaan ng malakas ang buong katawan ni Asher Pick, agad siyang bumuga ng malaking higop ng dugo, at lumipad pa atras ang kanyang katawan. Agad siyang nawalan ng malay. Lahat sila ay nakatitig sa eksenang ito nang may pagtataka, walang kaalam-alam sa nangyari. Isang sagradong ilaw ang bumaba mula sa kalangitan, binalot ang buong silid ng cultivation sa loob. Ito. Ano ba ang nangyayari rito? Nakakatakot ang aura na nagmumula sa cultivation chamber. Ako. Parang gusto ko talagang tumakbo palayo. Maaari kayang. Si Lord Mateo ang maalamat na anak ng Diyos. Nilapastangan ng Panginoong Banal na Sugo ang kapangyarihan ng Diyos ngayon lang. Ano ba talaga ang kinukultiba ni Lord Mateo? Nakakatakot ito. Si Lord Divine Envoy ay isang mahusay na Heaven Glimpse powerhouse. Talagang natamba siya. Nang makita ang Asher Pick na nakahiga sa lupa at walang malay, hindi niya alam kung bakit, nakaramdam si Chen Bale ng kasiyahan sa kanyang puso. Talagang nagdala ng gulo ang lalaking ito sa sarili niya. Hahaha, si Master Mateo ay si Master Mateo, hindi matansya ng maayos ang habang-buhay. Lihim na natuwa si Chen Bale. Hindi nagtagal, nawala ang liwanag. Bumalik sa normal ang lahat. Langit-ngit. Bumukas ang pinto ng cultivation chamber mula sa loob. Dahan-dahang lumabas si Mateo. Sa sandaling lumitaw si Mateo, ang maraming powerhouse ng Deity Realm sa looban ay parang biglang dinurog ang bundoktay. Ang sagradong aura na iyon sa katawan ni Mateo ay natanggal mula sa parehong tela na ginamit sa light screen kanina. Nang makita ang napakaraming taong nagtitipon sa looban, nagtaka si Mateo, anong ginagawa ninyo rito? Lumapit si Chen Bale kay Mateo at maikling ikinwento ang mga pangyayari kamakailan. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo nang marinig ito. Malinaw na sinasadyang ikalat ng isang tao ang tsismis na ito. Sa isang iglap, maraming naisip si Mateo. Dahil naiintindihan ni Mateo si Chen Bale, hindi niya iyon gagawin. Kung gayon, si Moyen pala. Alinman doon, o ang Autumn Rain Sacred Palace ang hindi sumusuko sa malaking pagkalugi, sadyang gawa ang tsismis na ito at ipinakalat ito. Maliban na lang, ang sabi-sabing ito ay hindi isang tsismis, kundi totoo. Siyempre, may isa pang posibilidad, iyon ay ang may ibang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan at gustong hiramin ang lakas ng Skyfoothel Divine Palace para tapusin siya. Posible ang tatlong sitwasyong ito. Maaari kayang may nakapasok din sa Skyfoothel World sa Wormstone Academy. Nalungkot si Mateo. Isang hindi maipaliwanag na galit ang nagalab sa kanyang sikmura. Hindi ito nangyari nang walang ganitong posibilidad. Maaari pang maimpluwensyahan ng pamilya Chin ang paggawa ng desisyon ng Wormstone City Lord.
Ang pagkaalam na siya ay nasa Skyfootle World at pagkuha ng mga koordinasyon ng mundong ito ay tila hindi kapanipaniwala. Sumulyap si Mateo kay Chen Bale at nakasimangot na sinabi, "Nasaktan ka ba?" Sinulyapan niya ulit ang Azure Peak na nakahiga sa lupa at sinabing, "Ginawa ba iyon ng lalaking iyon?" 14:30. Nang makitang may mga senyales na si Mateo ay tila ba mawawala sa kontrol, dali-daling sinabi ni Chen Bale, "Hindi dapat magalit ang Panginoon. Hindi dapat masaktan ang Panginoong banal na sugo." Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at tumango, "Sige, naiintindihan ko." Pero, naramdaman na lang ni Chen Bale ang isang panlalabo sa kanyang paningin at nawala na sa paningin niya si Mateo. Putok. Naramdaman na lang ng lahat ang paghigpit ng kanilang mga krisantemo, isa. Diretso namang sumipa si Azure Peak habang lumilipad. Nang gumawa ng hakbang si Azure Peak kanina, eksaktong nang lumikha ng resonansya sina Mateo at ang Lesser Heavenspan Mountain. Dahil sa lakas ng Lesser Heavenspan Mountain na tumutulong palabas, paano nito mapapayagan ang kawalang galang ng isang kapwa Heaven Glimpse Deity Realm? Dahil dito, maayos itong tumama sa dulo ng sibat. Nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng pag-atres. Sa ngayon, nasa malalim na koma si Azure Peak. Para bang sinisipa ni Mateo ang isang ball ang goma, sunod-sunod, at hindi niya ito hinahayaang mapunta. Matapos sumipa ng mahigit 12 magkakasunod na beses, lumutang na lumapag si Mateo. Putok. Bumagsak ang matipunong katawan ni Azure Peak, dinurog ang isang kahabaan ng berdeng ladrilyo. Ang grupo ng mga martial artist ay tumalikod, hindi makatingin ng diretso dito. Pero hindi ko alam kung bakit, pati si Baron, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng lubos na kalayaan. Umasa ang Azure Peak na ito na isa siyang banal na sugo. Iyon ay kung saan halos nakaturo sa langit ang kanyang mga butas ng ilong. Bukod pa rito, kahit malakas man o hindi ang lakas ni Chen Bale, siya ang Panginoon ng palasyo ng White Knight Sacred Palace. Dinidisiplina siya ni Azure Peak na parang apo na nagdidisiplina sa White Knight Sacred Palace bilang apo. Paano nilang lahat, ang mga taong ito, ay nakakaramdam na parang may mukha silang masama. Hindi sila nang ahas na gawin ang mga bagay-bagay ni Mateo. Pero nakaramdam sila ng labis na ginhawa sa panunood. Man, doon na nga. Alinman sa dalawa, wala siyang malay at hindi na rin niya maaalala ang mga bagay na iyon ngayon. Ibaba mo siya at tandaan na mag-ayos ng isang first-class wing room. Huwag mong hayaang sabihin ng mga tao na minamaliit natin ang Panginoong banal na sugo, mahinang sabi ni Mateo. Nagpalitan ng tingin ang lahat at sumunod kay Mateo papunta sa malaking bulwagan. Pagdating sa malaking bulwagan, lahat ay tumingin kay Mateo nang may sabik na mga mata, gustong magsalita, ngunit nahihirapang magsalita. Hindi napigilan ni Mateo ang mapangiti at sinabing, "Sabihin mo na ang gusto mo. Hindi rin naman ako isang mabangis na hayop." Lahat sila ay tumingin kay Chen Bale. Pinatigas ni Chen Bale ang kanyang anit at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, "Master Mateo, sa totoo lang, lahat ay nag-aalala tungkol sa chismis na ito. Gusto naming lahat itanong kung Master, isa ka bang nanghihimasok o hindi? Tutal, Master Mateo, ikaw ay orihinal na isang mapag-isa na powerhouse. Isa pa, bata ka pa, at mayroon kang nakakatakot na cultivation. Ito ay ganap na hindi akma sa mga powerhouse ng ating Skyfootle World." Ngunit sa pagkakataong ito, dinala ng Panginoong banal na sugo ang Tianlu Shrine. Sa ilalim ng Tianlu Shrine, lahat ay mabubunyag. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Mateo, gustong makita kung ano ang sasabihin niya. Sa katotohanan, lahat ay napigilan hanggang sa halos sumabog na sila. Tutal, isa itong malaking bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Bukod pa rito, habang lumalaganap ito, mas nagiging malinaw at dramatiko. Likas na sa puso ng lahat ang pagkabalisa at pagdududa. Medyo namutla ang kutis ni Chen Bale dahil sa kaba at mga pinsala. Nagtatanong lang siya ng palihim pero ang totoo ay binabalaan niya si Mateo na hindi na ito maaaring itago pa. Samantalahin ang pagkakataon habang hindi pa nagigising ang Panginoong banal na sugo at magmadali at lisanin ang Skyfootle World. Sumulyap si Mateo sa kanya, tahimik na nauunawaan, ngunit nakangiting sinabi, "Wala nang saysay pang sabihin pa."
Dahil dinala ng Panginoong banal na sugo ang Tianlu Shrine, hayaan mo siyang subukan. Tingnan mo kung maipapakita niya ako, ang nanghihimasok na ito. Nang rinig ito ng lahat, agad silang napabuntong hininga ng maluwag. Sa mga salita ng dakilang elder, sa wakas ay bumagsak ang malaking batong ito sa ating mga puso. Paano naging isang nanghihimasok ang Grand Elder? Noong nasa isang matinding labanan siya kay Jiro, naglaban na sila hanggang sa puntong iyon at hindi rin nila nakitang tumanggi ang Heavenly Daw sa kanya. Hindi mo sinasabi. Nitong mga nakaraang araw, kumalat ito ng napakalinaw at dramatiko. Medyo natakot talaga ako. Hindi ba't ganoon? Pangunahin na iyon ay dahil masyadong bata si Grand Elder, masyadong malakas. Sa ibang antas kumpara sa atin, sa mga pangkaraniwang taong ito. Hahaha. Matapos magwala ang lahat, sa loob ng lihim na silid, hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni na Chen Bale at Moyan. Master Mateo, mabuti pa'y umalis ka na. Alam kong sinabi mo yan para pakalmayan ang lahat. Pero iba ang Tianlu Shrine. Dahil ginawa ito para partikular na puntiryahin kayong lahat, ang mga trial taker na ito. Pagmamakaawa ni Chen Bale. Hindi napigilan ni Mateo na maging interesado sa sandaling marinig niya ito. Bagamat ang Daw of Artifact Refinement ng Skyfootal World na ito ay hindi nakahihigit sa Heavenspan World, mayroon itong kakaibang katangian. Ano ba itong Tianlu Shrine? Pag-usapan natin, tanong ni Mateo. Nakita ni Chen Bale na walang pakialam si Mateo kaya ipinaliwanag niya ng detalyado ang pinagmulan ng Tianlu Shrine. Lumalabas na natuklasan ng Skyfootal World na maraming mga sumasali sa pagsubok ang may maraming paraan ng pagtatago. Hanggat hindi nila hinihimok ang banal na asensya hanggang sa limitasyon, napakahirap na pukawin ang pagtanggi ng Heavenly Daw. Kahit nakaharap nila ang mga powerhouse ng Deity Realm, kaya pa rin nilang magtago ng maayos. Kaya naman, pinino ng Skyfootal Divine Palace ang Tianlu Shrine upang maipakita ng mga taong ito ang lahat. Ang Tianlu Shrine na ito ay sinasabing isang celestial divine artifact na pino ng isang peak 3-star artifact god, na naglalaman ng bahagi ng pang-aapi ng Skyfootal Heavenly Daw. Hanggat na-activate ng isa ang Tianlu Shrine at lumalapit ang mga nanghihimasok sa loob ng isang takdang saklaw, automatiko itong tutugan at aatake sa kabilang panig. Kahit na ang mga paraan mo ng pagtatago ay kahanga-hanga at kayang magtago mula sa tugon ng Tianlu Shrine, basta't may patak ng sariwang dugo ang itinuro mo, mararamdaman din nila ito. Ayon sa pagkakaalam ko, mayroon ng hindi bababa sa ilang daang kalahok sa pagsubok na namatay sa ilalim ng Tianlu Shrine. Panginoong Mateo, mabuti pang umalis ka na. Mapait na sabi ni Moyan. Napadilat din si Mateo sa pagkamangha ng marinig niya. Ang kakayahang ito sa pagpino ng artifact ay tunay na kahanga-hanga, ang aktwal na pagsasama ng kahit kaunting bakas ng Heavenly Daw sa banal na artifact. Ang mga pamamaraan ng manggagawang ito ay talagang kahanga-hanga. Matapos makinig sa mga ito, bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, sabi ko na nga ba, para sa kapakanan ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, gagawin ko ang lahat. Makakaasa kayo, kung hindi ko talaga kayang magtago mula sa investigasyon ng Tianlu Shrine, hindi ko rin kayo idadamay. Nang marinig iyon ni Chen Bale, nagalit siya at galit na sinabi, Master Mateo, anong sinasabi mo? Ang buhay kong ito ay ibinigay mo, matatakot pa ba ako na masangkot ka? Masyado lang talagang nakakatakot ang Tianlu Shrine na ito. Natatakot ako. Mahahalata na talagang nag-aalala si Chen Bale para sa kaligtasan ni Mateo. Kung talagang matuklasan siya, kahit hindi mapapanatili ng Azure Peak na ito si Mateo, magiging napakahirap din para kay Mateo na makatakas sa Skyfootal World. Ngumiti si Mateo at tinapik ang balikat ni Chen Bale, at dahan-daang umalis. Biglang iminulat ni Azure Peak ang dalawang mata at biglang napaupo sa gulat. Arg! Sakit! Ang sakit! Tumutunog ang mga berdeng ugat sa noo ni Azure Peak, at agad na pinagpawisan ng malamig. Tila kumakalat sa buong katawan niya ang mga alon ng sakit na tumatagos sa puso na parang walang patid na kuryente. Slam! Sampal! Dir-diretso na gumulong si Azure Peak mula sa kama at nagpagulong-gulong sa lupa sa sobrang sakit. Hindi man lang siya makasigaw ng tulong.
Ang ilang sipa ni Mateo ay tila ordinaryo at walang kabuluhan. Sa totoo lang, bawat sipa ay napaka-espesyal. Hindi dapat tingnan ang pinagmulan ni Mateo. Sa katunayan, masyado siyang pamilyar sa mga akupoint sa katawan ng isang martial artist. Dahil sa tibay ng katawan ng mga powerhouse ng Deity Realm, ang ilang sipa na iyon ay hindi nag-iwan ng anumang nakatagong pinsala sa kanyang katawan. Pinakawalan lamang nito ang kanyang mga pinsala mula sa backlash sa pinakamalawak na lawak. Ngayon, sa sandaling magising siya, agad na sumabog ang sakit na ito, na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap ng ilang panahon. Ang kasalukuyang Azure Peak ay nakabaluktot sa lupa, ang kanyang katawan ay walang tigil na nanginginig, mukhang walang kapantay na kawawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.